Inubos namin ng asawa ko ang 10 milyong savings namin sa bangko para sa gamutan ng biyenan ko. Pero aksidente kong narinig ang usapan nila ng doktor. Utu-utu talaga ang manugang ko. Sa luho lang pala napupunta ang sinasabi niyang pambili ng gamot, kaya isang malaking patibong ang hinanda ko. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang nakikinig ka sa kwentong ito, may parte rito na magpapaalala sa iyo ng sarili mong sakripisyo, ng pamilyang pinaglaban mo, o ng mga taong minahal mo, kahit minsan ay sila rin ang dahilan kung bakit ka nasaktan. Sa maliit na bayan ng San Isidro, Batangas, inubos namin ng asawa ko ang 10 milyong savings namin sa bangko para sa gamutan ng biyenan ko, pero aksidente kong narinig ang usapan nila ng doktor. Utu-utu talaga ang manugang ko. Sa luho lang pala napupunta ang sinasabi niyang pambili ng gamot, kaya isang malaking patibong ang hinanda ko. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang nakikinig ka sa kwentong ito, may parte rito na magpapaalala sa iyo ng sarili mong sakripisyo, ng pamilyang pinaglaban mo, o ng mga taong minahal mo, kahit minsan ay sila rin ang dahilan kung bakit ka nasaktan. Sa maliit na bayan ng San Isidro, Batangas, kilala si Celestina Aragon bilang isang babaeng tahimik pero matibay. Mas gusto niyang tawagin siyang Tina ng mga kakilala niya dahil para sa kanya, masyadong mabigat pakinggan ang pangalang Celestina. Parang pangalan ng taong mayaman, may kotse at may malaking bahay. Samantalang siya, lumaki sa lumang bahay na yari sa kahoy at yero, sa gilid ng kalsadang dinadaanan ng mga jeep at tricycle araw-araw. Tuwing umuulan, kailangan nilang maglagay ng palanggana na sahig dahil tumutulo ang bubong. Tuwing tag-init naman, halos hindi sila makatulog sa init ng singaw ng yero. Anak siya ni Aling Fidela, isang mananahing halos mabulag-bulag sa kakatahi ng uniporme, kurtina at lumang damit na pinapaayos ng kapitbahay. Ang ama niyang si Mang Sisenando ay dating jeepney driver pero maagang nanghina ang katawan dahil sa sakit sa baga at matagal na pagmamaneho sa alikabok at usok. Bata pa lang si Tina, sanay na siyang tumulong sa bahay. Habang naglalaro ang ibang bata sa labas, siya ay nagbibilang ng sukli ng nanay niya, nagtatabas ng sobrang sinulid sa mga damit, at minsan ay naglalako ng turon tuwing hapon para may pambili sila ng bigas. May nakababatang kapatid si Tina na si Yvette, masayahin at mahilig kumanta. Madalas itong sinasabihan ng mga guro na may boses, kaya kahit hirap sila, pinipilit ni Tina na may baon ng kapatid niya at may pamasahe papuntang school. Minsan hindi na kumakain si Tina sa tanghali. Kapag tinanong siya ni Yvette kung bakit hindi siya bumibili ng pagkain, ngingiti lang siya at sasabihing, "Busog pa ako, Yvette, ikaw na lang kumain." Pero ang totoo, kumakalam ang sikmura niya. Noong 18 taong gulang si Tina, nagkasakit ng malubha si Mang Sisenando. Doon unang natutunan ni Tina kung gaano kasakit ang mabuhay ng mahirap. Hindi lang gutom ang kalaban ng kahirapan, kalaban din ito ang ospital, gamot, utang at hiya. Ilang beses silang nangutang sa tindahan ni Aling Rosing, sa kapitbahay, at pati sa kamag-anak na dati ay malapit sa kanila pero biglang naging mailap nang kailangan nila ng tulong. "Anak," sabi ni Mang Sisenando habang nakahiga sa papag, "huwag kang papayag na habang buhay kang nakayuko sa ibang tao." Tahimik na tumanggo si Tina habang pinupunasan ng pawis ng ama. "Opo, tay. Pangako po." Ilang buwan matapos iyon, pumanaw si Mang Sisenando. Hindi marangya ang libing. Wala silang malaking bulaklak, wala silang mahabang lamay, wala silang maraming handa. Pero sa puso ni Tina, doon nagsimulang mabuo ang pangarap niyang balang araw, magkakaroon siya ng buhay na hindi na kailangang ipagpaliban ng pagkain, gamot at dignidad. Nagtrabaho siya bilang cashier sa maliit na grocery ni Mang Temyong. Doon siya nakilala ng mga tao bilang babaeng maingat sa pera. Kahit piso hindi niya pinalalampas. Kapag may sukli, eksakto. Kapag may resibo, nakaayos. Kapag may reklamo ang customer, kalmado siyang humaharap kahit minsan may siya na ang napapahiya. Hindi siya palaban sa salita, pero matibay ang loob niya. Ang iniisip niya bawat araw na makakalagpas siya, isang hakbang yon palapit sa pangarap niya para sa nanay at kapatid.
Sa kabilang dulo naman ng bayan, naroon si Dario Velasco, isang mekanikong nagtatrabaho sa talyer ni Mang Brando. Hindi rin mayaman si Dario, kahit ang apelyido niyang Velasco ay dating kilala sa lugar. Ang ama niyang si Artemio Velasco ay dating kontraktor, pero nalulong sa sugal at alak hanggang sa unti-unting nawala ang kanilang ari-arian. Ang ina niyang si Severina Velasco, na mas gusto ng tawagin ng mga taong Doña Severina, ay nanatiling mataas ang tingin sa sarili kahit matagal nang naubos ang yaman nila. Si Dario ang panganay. Mula pagkabata, siya ang inaasahan. Siya ang tagabuhat ng sako ng bigas, tagalinis ng bakuran, tagaayos ng sirang gripo, at kalaunan ay tagahanap buhay para sa pamilya. May kapatid siyang lalaki na si Marlon, tamad pero magaling magpalusot, at kapatid na babae na si Claribel, maarte, palaging nakataas ang kilay at laging naniniwalang ipinanganak siya para sa marangyang buhay, kahit wala naman siyang ginagawa para makuha iyon. "Kuya, pahingi naman," madalas sabihin ni Marlon habang nakangiti. "May lakad lang kami ng barkada, babalik ko rin." At kahit alam ni Dario na hindi na babalik ang pera, binibigyan pa rin niya. Ganito siya pinalaki. Ang pamilya, kahit anong mangyari, dapat unahin. At ang salitang iyon ang unti-unting magiging tanikala sa buhay niya pagdating ng panahon. Nagtagpo sina Tina at Dario sa hindi inaasahang pagkakataon. Isang gabi, nasiraan ng ilaw ang lumang motorsiklo ni Mang Temyong na ginagamit sa pag-deliver ng paninda. Napilitang pumunta si Tina sa talyer ni Mang Brando dahil walang ibang mautusan. Basa ang buhok at kahit alam ni Dario na hindi na babalik ang pera, binibigyan pa rin niya. Ganito siya pinalaki. Ang pamilya, kahit anong mangyari, dapat unahin. At ang salitang iyon ang unti-unting magiging tanikala sa buhay niya pagdating ng panahon. Nagtagpo sina Tina at Dario sa hindi inaasahang pagkakataon. Isang gabi, nasiraan ng ilaw ang lumang motorsiklo ni Mang Temyong na ginagamit sa pag-deliver ng paninda. Napilitang pumunta si Tina sa talyer ni Mang Brando dahil walang ibang mautusan. Basa ang buhok niya sa ambon, hawak ang sirang headlight at halatang pagod ganing sa buong araw na pagtatrabaho. "Ako na po ang titingin," sabi ni Dario nang makita siyang nag-aalangan sa harap ng talyer. Tumingin si Tina sa lalaking may grasa ang kamay at pawis sa noo. "Magkano po kaya? Baka hindi sapat ang dala kong pera." Ngumiti si Dario. "Tignan muna natin bago tayo magpresyo. Hindi naman lahat ng sira mahal ayusin." Hindi alam ni Tina kung bakit tumatak sa kanya ang simpleng linyang iyon. Marahil dahil noon pa man, sanay na siyang isipin na kapag may nasira sa buhay, laging may katumbas na malaking kapalit. Pero si Dario, sa unang pagkikita pa lang, parang may tahimik na paraan ng pagsasabing may mga bagay pang maaayos kahit akala mo ay huli na. Matapos ayusin ni Dario ang headlight, hindi niya pinabayaran ng buo si Tina. "Kulang po ito," sabi ni Tina habang inaabot ang pera. "Okay lang, sukli na lang sa susunod." Hindi ako sanay may utang. Hindi rin ako sanay maningil sa taong halatang pagod na. Doon nagsimula ang madalas nilang pagkikita. Minsan sa grocery, minsan sa talyer, minsan sa karinderya ni Aling Rosing kung saan pareho silang bumibili ng pinakamurang ulam. Hindi sila agad nagmahalan na parang sa pelikula. Walang biglaang harana, walang engrandeng ligawan, walang mamahaling regalo. Ang meron lang ay dalawang taong parehong pagod sa buhay pero pareho ring hindi sumusuko. Madalas, pagkatapos ng trabaho sabay silang kumakain sa karinderya ni Aling Rosing. Isang order ng pansit, 2 basong tubig at minsan ay isang pirasong turon na paghahatian nila. "Balang araw," sabi ni Dario habang pinagmamasdan ng dumaraang sasakyan sa kalsada, "magkakaroon ako ng sarili kong auto supply shop. Hindi lang talyer. Gusto ko may piyesa, may serbisyo, may empleyado. Yung hindi na ako araw-araw nakakaba kung may kita ba." Tumingin si Tina sa kanya. "Kaya mo iyon. Masipag ka." "Ikaw?" tanong ni Dario. "Ano ang pangarap mo?" Sandaling natahimik si Tina. Hindi siya sanay na tinatanong ng ganon.
Kadalasan ang tanong lang sa kanya ng tao ay kung magkano ang sukli, kung may paninda pa, kung kailan siya magbabayad ng utang. Gusto ko lang ng bahay na hindi tumutulo kapag umuulan. Mahina niyang sagot. Gusto ko rin na kapag nagkasakit ang mahal ko sa buhay, hindi ako manghihingi ng awa sa kung kani-kanino. Hindi tumawa si Dario. Hindi niya minenos ang pangarap ni Tina. Sa halip, seryoso siyang tumanggo. Gagawin natin yan, sabi niya. Napatingin si Tina sa kanya. Natin? Oo, sagot ni Dario. Kung papayag ka. Doon nagsimulang pumasok ang pag-ibig sa buhay ni Tina. Hindi bilang ingay, kundi bilang katahimikan. Hindi bilang pangako ng marangyang buhay, kundi bilang kasama sa mahabang pagod. Nagpakasal sila sa simpleng seremonya sa munisipyo. Walang hotel reception, walang mamahaling gown, walang banda. Ang suot ni Tina ay puting bestida ng mismong si Aling Fidela ang nagtahi. Si Dario naman ay nakabarong na hiniram pa sa pinsan. Dumalo si Aling Rosing, Mang Brando, Mang Temyong, Yvette at ilang malalapit na kaibigan. Naroon din si Doña Severina, pero mula umpisa hanggang dulo ay halatang hindi siya kontento. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Tina kay Doña Severina habang abulang iba sa pagkain ng pansit at puto. Celestina, sabi niya, malamig ang boses. Alam ko sana ang iyong pinasok. Si Dario ang inaasahan ng pamilya namin. Magalang nang umiti si Tina. Opo, Nay. Naiintindihan ko po. Tumaas ang kilay ni Doña Severina. Huwag mo siyang ilalayo sa amin. Maraming babaeng pag nakapag-asawa, akala mo kanila na ang lalaki. Hindi agad nakasagot si Tina. Hindi pa man nagsisimula ang buhay may asawa nila, naramdaman na niyang may pader na nakatayo sa pagitan niya at ng biyanan niya. Nang gabing iyon, sa inuupahan nilang maliit na kwarto sa likod ng lumang bakery, napansin ni Dario na tahimik si Tina. May sinabi ba ang mama? Tanong niya. Umiling si Tina. Wala naman. Pagod lang siguro ako. Pero hindi siya pagod. Nasaktan siya. At dahil bagong kasal sila, ayaw niyang simulan ang buhay nila sa reklamo. Pinili niyang manahimik. Isang ugali na kalaunan ay magiging dahilan ng matagal niyang pagtiis. Mahirap ang unang taon ng pagsasama ni Tina at Dario. Maliit ang kwarto nila, manipis ang dingding, at kapag madaling araw ay naaamoy nila ang amoy ng tinapay sa bakery sa harap. Alimbis na mainis, ginawa nilang inspirasyon ng amoy ng bagong lutong tinapay. Naaamoy mo? Minsang, tanong ni Dario habang nakahiga sila sa banig. Oo, sagot ni Tina. Balang araw, hindi lang natin naamoyin ang masarap na buhay. Matitikman din natin. Natawa si Tina, pero may luha sa gilid ng mata niya. Ang lalim mo naman magsalita. Siyempre, biro ni Dario. Asawa mo ako. Araw-araw silang nag-ipon. Si Tina, kahit pagod sa grocery, nag-aaral ng basic bookkeeping sa gabi gamit ang lumang libro ni Miss Luwalhati Fajardo, isang retiradong accounting clerk na nakatira malapit sa kanila. Si Dario naman ay kumukuha ng extra repair jobs kahit linggo. Kapag may natitirang barya, inilalagay nila sa lata ng gatas na tinakpan ni Tina ng papel at sinulatan ng bahay, negosyo, kinabukasan. Makalipas ang 2 taon, sa tulong ng ipon, maliit na pautang at tiwala ni Mang Brando, nabuksan nila ang unang maliit na auto parts stall sa gilid ng palengke. Tinawag nila iton TD Reliable Motors, Tina at Dario. Wala itong aircon, wala itong malaking signage, at minsan ay sila mismo ang nagbubuhat ng kahon ng pyesa. Pero para sa kanila, para na itong palasyo. Unang naging empleyado nila si Kiko Almazan, dating tambay na binigyan ni Dario ng pagkakataon dahil nakita niyang marunong ito sa makina. Sumunod si Nanding Kaluya, batang delivery boy na ulila sa ama at naghahanap ng maranal na trabaho. Si Miss Luwalhati naman, kahit may edad na, pumayag maging part-time bookkeeper dahil humanga siya sa sipag ni Tina. Basta tandaan mo, sabi ni Miss Luwalhati habang tinuturuan si Tina sa ledger, ang perang hindi mo binabantayan, madaling mawala.
Pero ang perang may malinaw na pinanggalingan at pupuntahan, kayang magpatayo ng kinabukasan. Tumimo iyon sa isip ni Tina. Lumago ang negosyo nila. Hindi biglaan, hindi parang himala, kundi dahil sa tiyaga. Mula sa maliit na stall, lumipat sila sa mas maayos na pwesto. Dumami ang regular customers, mga jeepney driver, tricycle operator, delivery riders at maliliit na shop owners. Kilala sila sa pagiging patas. Kapag hindi kailangang palitan ng pyesa, sinasabi ni Dario. Kapag sobra ang bayad, ibinabalik ni Tina. Kaya unti-unting lumawak ang tiwala ng tao sa kanila. Sa kasabay ng paglago ng negosyo, dumating sa buhay nila si Amara, ang nag-iisang anak nila. Nang unang mahawakan ni Tina ang sanggol, umiyak siya ng tahimik. "Bakit ka umiiyak?" tanong ni Dario habang nanginginig ding nakatingin sa anak. "Kasi ngayon, mas may dahilan na tayong mangarap," sagot ni Tina. Lumaki si Amara na mabait, tahimik at mahilig gumuhit. Madalas niyang iguhit ang tatay niya sa tabi ng shop, ang nanay niya sa harap ng mesa na may calculator, at ang sarili niya sa gitna nila hawak ang lobo. Kapag tinatanong siya kung ano ang gusto niyang paglaki, iba-iba ang sagot niya. Minsan, doktor. Minsan, pintor. Minsan, may-ari ng malaking tindahan. Pero lagi niyang sinasabing, "Gusto ko po, kasama ko sina mama at papa." Sa loob ng 8 taon, nakaipon sina Tina at Dario ng malaking halaga. Hindi nila ito pinagyabang kahit kanino. 10 milyon. Para sa iba, numero lang iyon. Pero para kina Tina at Dario, iyon ay katumbas ng libu-libong oras ng puyat, pawis, pagtitipid at pagtanggi sa sariling luho. Iyon ang pondo para sa lupaing balak nilang bilhin, college fund ni Amara, expansion ng shop at emergency fund kung sakaling may magkasakit. Ngunit habang umaangat sila, unti-unti ring lumalapit ang aniw ng pamilya ni Dario. Si Doña Severina ay nagsimulang dumalaw ng mas madalas. Sa una, simpleng pangangamusta. Susunod, hihingi ng kaunting pera para raw sa maintenance. Pagkatapos, pambayad daw ng kuryente. Sunod, panggastos ni Marlon dahil naghahanap daw ng trabaho. Si Claribel naman ay mahilig magparinig. "Buti pa kayo, kuya," sabi ni Claribel isang tanghali habang nasa shop. "Ang ganda na ng buhay. Kami parang nakalimutan na." Napatingin si Tina kay Dario. Nakita niya ang hiya ng mukha ng asawa. Kaya bago pa magsalita si Dario, siya na ang kumuha ng imblope sa drawer. "Ito muna, Claribel, pero sana gamitin sa importante." Ngumiti si Claribel pero hindi umabot sa mata. "Siyempre naman, Ate Tina, ang bait mo talaga." Nang umalis si Claribel, lumapit si Dario kay Tina. "Pasensya ka na. Pamilya mo sila. Pamilya ko na rin." Pero sa loob niya, may maliit na kaba. Hindi dahil madamit siya, kundi dahil nakikita niyang walang katapusan ang pangangailangan kapag ang taong humihingi ay hindi marunong makontento. Isang gabi, dumating si Doña Severina sa bahay nila na dalang folder. Maputla ang makeup niya, mabagal ang lakad at may panyo sa kamay. Kasama niya si Marlon at Claribel, seryoso ang parehong muka. "Anak," mahinang sabi ni Doña Severina kay Dario, "may nakita raw ang doktor sa puso ko." Napatayo si Dario. "Ano pong sabi?" Umupo si Doña Severina at kunwaring nahihilo. Agad siyang inalalay ni Tina. "Kailangan ko raw ng tuloy-tuloy na gamutan," sabi ni Doña Severina. "May mga gamot na mahal, may tests, may specialist. Hindi ko sana sasabihin kasi ayaw kong maging pabigat." "Ma, huwag niyo pong sabihin yan," putol ni Dario, nanginginig ang boses. "Ako ang bahala." Tinignan ni Tina ang folder. May reseta, may laboratory request, may estimate ng gastos. Malaki ang halaga, sobrang laki para sa unang tingin. Pero dahil usaping kalusugan niyon, hindi agad siya nagsalita. "Tina," sabi ni Dario habang nakatingin sa kanya, "kaya natin, di ba?" Sa sandaling iyon, nakita ni Tina hindi lang ang asawa niya, kundi ang batang si Dario na buong buhay ay sinanay na sagipi ng pamilya.
Nakita niya ang takot sa mata nito. Takot mawalan ng ina, takot matawag na walang utang na loob, takot maging masamang anak. Kaya kahit may kaba sa dibdib, tumanggo si Tina. Kaya natin, mahina niyang sabi. Basta para sa gamutan. Napayuko si Doña Severina, kunwari ay umiiyak. Pero sa gilid, mabilis na nagkatinginan sina Marlon at Claribel. Kinabukasan, unang nabawasan ng 3 milyon ang savings ni Tina at Dario. Habang pinipirmahan ni Tina ang withdrawal slip sa bangko, parang may mabigat na batong nakapatong sa dibdib niya. Naaalala niya ang lata ng gatas na pinaglagyan nila noon ng barya. Naaalala niya ang amoy ng tinapay sa likod ng bakery. Naaalala niya ang pangako ni Dario na matitikman din nila ang masarap na buhay. Pag-uwi nila, nakita ni Tina si Amara na natutulog sa sofa, hawak ang drawing ng bahay na may malaking puno sa harap. Kinuha ni Tina ang kumot at dahan-dahang itinakip sa anak. Tumabi sa kanya si Dario, halatang pagod at balisa. Salamat, bulong ni Dario. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Tinignan ni Tina ang asawa. Mahal niya ito. Mahal niya ang pamilyang binuo nila, kaya pinili niyang maniwala. Pero sa labas ng bahay, habang tahimik ang gabi, nag-text si Claribel kay Marlon. Nakuha na, next month ulit tayo. At sa hindi kalayuan, si Doña Celerina ay nakaupo sa loob ng sasakyan, hawak ang panyo sa muka. Kung hindi siya umiiyak, nakangiti siya. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parting ito, mas lalalim ang sugat ng mag-asawang sina Tina at Dario. Hindi dahil bigla silang naghirap, kundi dahil unti-unti nilang mararamdaman kung gaano kasakit kapag ang taong tinutulungan mo pala ang siya ring kumakain ng kinabukasan ng pamilya mo. Matapos ang gabing unang nabawasan ng 3 milyon ang savings ni Tina at Dario para sa sinasabing gamutan ni Doña Severina, nagbago ang ihip ng hangin sa bahay nila. Hindi iyon bigla ang pagbabago na halatang-halata agad. Wala naman agad na nagsarang tindahan, wala namang nabentang gamit sa isang iglap. Pero sa maliliit na bagay, nagsimulang gumalaw ang takot sa loob ng tahanan nila. Dati, tuwing umaga, may simpleng tawanan sa kusina. Si Amara, dala ang kanyang crayons at school bag, ay laging nakaupo sa tabi ni Tina habang kumakain ng pandesal na may margarine. Si Dario naman ay nagkakape habang nagkwekwento kung sinong customer ang may nakakatawang reklamo sa shop. Minsan, ibinibida niya kung paano naayos ni Kiko ang makina ng isang lumang jeep na akala ng may-ari ay kailangan ng ipamigay sa junk shop. Pero ngayon, tuwing umaga, madalas nang tahimik si Dario. Nakatitig siya sa tasa ng kape, minsan hindi man lang nauubos. Si Tina naman ay nakaupo sa harap ng maliit na notebook, paulit-ulit na tinitignan ng mga gastos, resibo at natitirang pondo. Hindi niya ipinapakita kay Amara ang pag-aalala, pero ang bata, kahit 9 na taong gulang pa lang, marunong nang makaramdam kapag may mabigat na problema ang matatanda. Mama, tanong ni Amara habang hawak niya ang baonan niya. Bakit hindi na po tayo nag-grocery ng marami? Natigilan si Tina. Saglit siyang ngumiti habang isinara ang lunchbox ng anak. Nag-iingat lang tayo anak, para walang nasasayang. Dahil po ba sa sakit ni Lola Severina? Napalingon si Dario. Parang may tumusok sa dibdib niya sa tanong ng anak. Lumapit siya kay Amara at hinahapos ang buhok nito. Oo anak, sagot niya. Kailangan lang muna natin siyang tulungan. Tumanggo si Amara, pero ang inosenteng mukha nito ay nagpakita ng lungkot. Okay po, pwede naman pong hindi ko muna bilhin yung bagong art set. Napatingin si Tina sa anak. Ang art set na iyon ay ilang buwan nang hinihintay ni Amara. Hindi iyon sobrang mahal, pero para sa bata, malaking bagay iyon. Gusto sanang sabihin ni Tina na bibilhin pa rin nila, na hindi kailangang magtipid ang bata dahil sa problema ng matatanda. Pero nang naalala niya ang halagang nailabas nila, ang mga susunod pang gamot at ang utang na nagsisimulang dumampi sa negosyo nila, napalunok na lang sila. Sa susunod na buwan anak, Sabi ni Tina, pilit na magaan ang boses. Ipapangako ko. Ngumiti si Amara. Okay lang po mama. Sabi ni Tina, pilit na magaan ang boses. Ipapangako ko. Ngumiti si Amara. Okay lang po mama.
Ngunit nang pumasok si Amara sa kwarto para kunin ang sapatos niya, napaupo si Tina. Tinakpan niya ang mukha ng palad at huminga ng malalim. Nakita iyon ni Dario. "Tina," umiling siya. "Ayos lang ako." Pero pareho nilang alam na hindi iyon totoo. Sa unang mga buwan, akala nila ay pansamantala lang. Sinabi ni Doña Severina na pagkatapos ng ilang serya ng gamot at check-up, gagaan na raw ang kalagayan niya. Lagi siyang may bagong kwento. Minsan, kailangan daw ng espesyal na injeksyon na hindi basta nabibili sa lokal na butika. Minsan naman, may laboratory test daw na kailangang gawin sa private facility dahil mas accurate. Minsan naman, may consultation fee raw sa isang specialist na hindi tumatanggap ng ordinaryong pasyente. Lahat ng iyon ay sinasabi ni Doña Severina nang may panginginig sa boses. "Anak," madalas niyang sabihin sa telepono kay Dario, "nahihiya na ako sa inyo ni Tina. Baka isipin ng asawa mo pinapahirapan ko kayo." "Ma, wag niyo pong isipin iyon," agad namang sagot ni Dario. "Buhay niyo po ang pinag-uusapan dito." Kapag naririnig ni Tina ang usapan nila, may kirot siyang nararamdaman. Hindi dahil ayaw niyang tumulong. Sa totoo lang, sa unang mga buwan, siya pa mismo ang nagpapaalala kay Dario na dalhin ng ina sa check-up o tawagan si Claribel para tanungin ng anong gamot ang kailangan. Ngunit habang dumadami ang hinihingi, may mga butas na siyang napapansin. Bakit laging si Marlon ang kumukuha ng pera, ngunit bihira namang may malinaw na resibo? Bakit ayaw ni Doña Severina na samahan sila ni Tina sa mismong doktor? Bakit kapag nagtatanong siya ng detalye, biglang umiiyak si Claribel at sinasabing wala siyang puso? Isang gabi, habang nag-aayos si Tina ng mga resibo sa mesa, napansin niyang may dalawang receipt na halos pareho ang serial number pero magkaiba ang halaga. Ang isa ay para raw sa imported medicine, ang isa naman ay para sa consultation. Pinagmasdan niya iyon ng matagal. "Dario," tawag ni sa asawa niya na noon ay nakahiga sa sopa, pagod galing sa shop. Pwede kaya nating hingin kay Mama ang complete medical records niya para lang maayos natin yung file, para kung kailangan ng second opinion, madali." Biglang bumangon si Dario. Hindi galit ang mukha niya, pero may halong pagod at depensa. "Second opinion?" "Oo, hindi naman masama, para sigurado tayo sa treatment." Napabuntong hininga si Dario. "Tina, baka isipin ni Mama na hindi tayo nagtitiwala sa kanya." "Hindi naman sa kanya, Dario. Sa proseso lang. Malaking pera na ang lumalabas." "Alam ko," sagot ni Dario, medyo tumaas ang boses. "Pero ano bang gusto mong gawin ko? Hayaan ko siyang mamatay?" Natigilan si Tina. Hindi iyon ang ibig niyang sabihin, pero iyon ang narinig ni Dario. "Hindi ko sinabing hayaan natin siya," mahinahon niyang sagot. "Gusto ko lang siguraduhin na tama ang lahat. Nanay ko siya, Tina. At asawa mo ako," marahan niyang sabi pero may bigat sa bawat salita. "Anak natin si Amara. Pamilya mo rin kami." Natahimik si Dario. Alam niyang tama si Tina, pero sa loob niya naglalaban ng dalawang takot. Takot siyang maloko, pero mas takot siyang maging anak na nagdududa sa sariling ina habang may sakit ito. Sa kultura ng pamilyang kinalakihan niya, ang anak na nagtanong ay parang anak na walang utang na loob, at iyon ang laging ginagamit ni Doña Severina laban sa kanya, kahit hindi pa niya lubos na nakikita. Kinabukasan, tumawag si Claribel. Umiiyak ito sa telepono, halos hindi maintindihan ang sinasabi. "Kuya, si Mama, ang hihina-hina niya ngayon. Hindi siya kumakain. Sabi niya kung pabigat na raw siya sa inyo, titigil na lang siya sa gamot." Napatigil si Dario sa ginagawa. "Bakit niya nasabi iyon?" "Sabi kasi ni Ate Tina gusto raw ng second opinion. Narinig ni Mama. Sobrang nasaktan siya. Parang pinalalabas daw na nagsisinungaling." Nasa tabi ni Dario noon si Tina, hawak ang inventory sheet ng shop. Narinig niya ang pangalan niya. Dahan-dahang siyang napatingin sa asawa. "Claribel?" Hindi iyon ang ibig ni Tinang sabihin, pero mahina na ang boses ni Dario. "Ayaw kong makialam, kuya, kahit malinaw na nakikialam siya. Pero kung asawa ko ang ganyan sa nanay ko, masasaktan ako. Kawawa naman si Mama. May sakit na nga, pinagdududahan pa."
Pagkababa ng tawag, hindi agad nagsalita si Dario. Si Tina naman ay ramdam na ramdam ang bigat ng katahimikan. "Sinabi mo kay Mama?" tanong ni Dario. "Nabanggit ko lang nung isang araw habang nandito siya. Maayos ang pagkakasabi ko. Pero nasaktan siya." "Dario, lahat na lang ba ng tanong ko magiging pananakit sa kanya?" Hindi nakasagot si Dario. At yun ang mas masakit kay Tina. Dahil minsan, ang hindi pagsagot ay sagot na rin. Sa negosyo, nagsimula ring maramdaman ang epekto ng tuloy-tuloy na paglabas ng pera. Ang TD Reliable Motors na dating palaging may sapat na puhunan para sa pyesa ay nagsimulang magkaroon ng delay sa orders. May mga customer na bumabalik dahil wala ang kailangan nilang item. Si Mang Temyong, isa sa kanilang supplier at dating amo ni Tina, ay dumalaw isang hapon para kausapin sila. "Tina, Dario," sabi ni Mang Temyong habang nakaupo sa maliit na opisina ng shop. "Hindi ako naniningil ng masama. Alam ko ang pinagdadaanan ninyo. Pero lumalaki na ang balance ninyo sa parts." Napayuko si Dario. "Pasensya na po, Mang Temyong. Maayos din namin." Tumingin si Mang Temyong kay Tina. Kilala niya ang dalaga noon pa man, noong cashier pa ito at halos hindi nagkakamali sa bilang. Alam niyang hindi pabaya si Tina. "Anak, minsan ang pera hindi nauubos dahil maliit ang kita. Nauubos dahil may butas ang timba." Tumimo kay Tina ang sinabi niya. Pagkaalis ni Mang Temyong, pumasok si Kiko sa opisina. May grasa ang kamay pero seryoso ang muka. "Sir, ma'am, kung kailangan niyo munang bawasan ang sahod ko pansamantala, okay lang sa akin. Ayoko kasing magsara ang shop." Agad umiling si Tina. "Hindi, Kiko, hindi namin gagawin yon. May pamilya ka rin." "Alam ko, ma'am, pero pamilya ko na rin kayo rito." Hindi napigilan ni Tina ang pagluha. Tumalikod siya para hindi makita ni Kiko. Pero nakita ni Dario at mas lalo siyang kinain ng konsensya. Samantala, habang nagtitipid sina Tina at Dario, iba ang nangyayari kina Doña Severina, Claribel at Marlon. Hindi nila alam na sa bawat perang ibinibigay nila, may kasunod na luho. Si Marlon ay biglang nagkaroon ng bagong motor. Itim, makintab, at may tunog na sinadya niyang palakasin para mapansin ang buong kalsada. "Kuya, huligan lang to," palusot ni Marlon nang minsang makita ito ni Dario. "Saan ka kumuha ng pang-down?" "May racket ako. May tropa akong nagpasok sa akin." Hindi na nagtanong si Dario. Pagod na siya. At minsan kapag pagod ang tao, mas pinipili nitong hindi makita ang dapat makita. Si Claribel naman ay palaging may bagong gamit. Bagong cellphone, bagong sandals, bagong pabango. Kapag may nagtatanong, sinasabi niyang bigay lang daw ng kaibigan o nakuha sa sale. Si Doña Severina sa harap ni Dario at Tina palaging maputla, mahina at may hawak na panyo. Pero sa mga araw na wala si Dario, nakakapagpasalon ito, nakakapagpa-facial at nakakapag-shopping kasama si Claribel. May isang beses nakita ni Tina sa social media ang picture ng kaibigan ni Claribel sa isang resort sa Tagaytay. Hindi malinaw ang mukha ng mga kasama, pero sa gilid ng larawan, may babaeng nakatalikod na suot ang eksaktong shawl ni Doña Severina. Katabi nito ang bag na nakita ni Tina minsan sa mall, isang branded bag na halos 100,000 ang presyo. Pinakita ni Tina ang larawan kay Dario. "Hindi ba shawl ito ni Mama?" Tinignan niya. Saglit siyang natahimik pero agad ding umiwas ng tingin. "Marami namang ganyang shawl." "Yung bag, baka hiniram." "Dario." "Tina, please." Putol niya, pagod ang mukha. "Ayoko muna ng away." Hindi na nagsalita si Tina. Pero sa loob niya, may unti-unting nagigising. Hindi pa galit, hindi pa padiligante, kundi ang pakilamdam ng isang taong nagsisimulang maintindihan na ang pagtitiis ay hindi laging kabutihan. Minsan, ang pagtitiis ang nagiging daan para mas lumakas ang taong mapang-abuso. Lumipas ang 1 taon, pagkatapos, isa pa. Sa loob ng 2 taon iyon, umabot sa halos buong 10 milyon ang nailabas ni Tina at Dario. Hindi sabay-sabay, kundi dahan-dahan, parang kandilang nauubos. Minsan 200,000, minsan 1/2 milyon, minsan 1 milyon para raw sa procedure na hindi naman malinaw. Bawat hingi ay may kasamang luha, pananakot, at salitang, "Baka huli na." Sa bawat paglabas ng pera, may kapalit na nawawala. Naudlot ang pagbili nila ng lupa.
Naudgot ang expansion ng shop, naantala ang college fund ni Amara, nabenta ang ilang lumang kagamitan, at pinakamalala, nabawasan ang tiwala sa loob ng bahay. Isang gabi nadatnan ni Tina si Amara sa kwarto, nagbubura ng drawing. Dati ang drawing ng bata ay malaking bahay na may malawak na hardin, puno ng mangga at maliit na aso sa tabi. Ngayon, binubura niya ang malaking bahay at pinapalitan ng maliit na kwarto. "Anak, bakit mo binubura?" tanong ni Tina. Gumiti si Amara pero halatang pilit. "Okay lang po mama, kahit maliit lang po na bahay, basta hindi na po kayong umiiyak ni Papa." Nayakap ni Tina ang anak. Doon niya unang naramdaman na hindi na lang pera ang nawawala sa kanila. Pati pangarap ng bata, unti-unting lumiliit para magkasya sa takot ng matatanda. Kinabukasan, dumating ang pinakamalaking hiling ni Doña Severina, isang urgent private procedure. Na kailangang gawin agad. Si Dr. Elpidio Natividad mismo ang nagsulat ng recommendation. Nasa papel ang pangalan niya. May pirma, may clinic stamp, may halagang halos 2 milyon. Nasa sala sina Tina, Dario, Doña Severina, Claribel at Marlon nang ilabas ang dokumento. Nakaupo si Doña Severina sa sofa, mahinang kunwari ang katawan. Si Claribel ay hawak ang kamay ng ina. Si Marlon naman ay nakatayo sa likod, seryoso ang mukha pero hindi maitago ang pagkasabik. "Anak," mahinang sabi ni Doña Severina. "Ayoko na sanang sabihin, pero sabi ni Doc, kung hindi raw ito magawa, baka hindi na kayanin ng katawan ko." Nanginginig ang kamay ni Dario habang hawak ang papel. Tumingin siya kay Tina. Sa pagkakataong iyon, hindi niya alam kung paano pa hihingi. Alam niyang halos wala na silang makuha. Alam niyang ang shop ay kinakapos. Alam niyang si Tina ay matagal nang nasasaktan. Pero, ina niya iyon. "Tina," mahinang sabi ni Dario. Tumayo si Tina at kinuha ang bankbook sa drawer. Binuksan niya iyon sa harap nila. Halos walang natira sa savings na minsan ay ipinagmamalaki nilang bunga ng maraming taon ng trabaho. Ang 10 milyon na binuo mula sa pawis, puyat at pagtitipid, halos abo na lang. Tahimik ang sala. Si Dario ay napaupo, hawak ang noo. Wala na. Halos wala na. Umiyak si Doña Severina pero hindi iyon luha ng pagsisisi. Luha iyon ng isang taong sanay makuha ang gusto. "Kung wala na," sabi ni Claribel, "baka pwedeng isang muna ang delivery van ng shop o kaya humiram muna kayo. Buhay ni Mama ito." Napatingin si Tina kay Claribel. Gusto niyang sumalita. Gusto niyang itanong kung bakit parang napakadali para sa kanya na isakripisyo ang kabuhayan ng ibang tao. Pero pinili niyang tumahimik dahil alam niyang kapag nagsalita siya sa galit, siya na naman ang lalabas na masama. Sa huli, napilitan sina Tina at Dario na isangla ang delivery van at umutang kay Mang Temyong. Habang pinipirmahan nila ang papeles, hindi tumitingin si Dario kay Tina. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil hindi niya kayang makita sa mukha ng asawa ang sakit na siya mismo ang nagdala sa buhay nila. Pag-uwi nila ng gabing iyon, tulog na si Amara sa sofa. Hawak pa rin nito ang drawing ng maliit na bahay. Dahan-dahang umupo si Tina sa tabi ng anak at hinaplos ang buhok nito. Lumapit si Dario. "Tina, patawad." Hindi agad sumagat si Tina. Tinitigan niya ang anak, ang sala, ang lumang dingding, ang mga resibo na nakakalat sa mesa at ang bankbook na halos wala ng laman. "Dario," mahinang sabi ni Tina, "sana tama tayo." Napapikit si Dario. Sana. Pero sa kaibuturan ng puso ni Tina, hindi na iyon panalangin. Iyon ay takot. Dahil sa unang pagkakataon, malinaw na niyang nararamdaman na may mali.
At kahit wala pa siyang hawak na ebidensya, may boses sa loob niya na nagsasabing ang perang akala nilang inilalaban para sa buhay ni Doña Severina ay baka matagal nang nilalamon ng kasinungalingan. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanunood ngayon. Dahil sa parteng ito, dito magsisimulang baguhin ang lahat para kay Tina. Hindi dahil bigla siyang naging malupit, kundi dahil ang isang babaeng matagal na nanahimik ay matututo ng lumaban gamit ang talino, ebidensya at dignidad. Pagkatapos ng gabing iyon, nang halos maubos na ang 10 milyong savings ni Tina at Dario at maisang lapa ang delivery van ng TD Reliable Motors, hindi na naging pareho ang loob ng bahay nila. Parang may lamig na hangin na laging dumaraan sa bawat sulok. Kahit tirik ang araw sa labas, kahit naririnig ang ingay ng tricycle at tawanan ng mga batang naglalaro sa kalsada, sa loob ng tahanan ni Tina ay may bigat na hindi na maalis. Si Dario ay mas maaga nang umaalis papunta sa shop, hindi dahil mas marami siyang ginagawa, kundi dahil hindi niya kayang manatili ng matagal sa bahay habang nakikita ang mukha ni Tina na pilit pa ring nagpapakatatag. Si Tina naman, kahit hindi nagsasalita, ramdam ni Dario ang pagbabago sa kanya. Dati, kapag may problema, lumalapit ito sa kanya, nagtatanong, nagmumungkahi, nakikipag-usap. Ngayon, tahimik na lang itong nag-aayos ng resibo, nagluluto, naghahanda ng baon ni Amara, at kapag tinatanong kung ayos lang, lagi nitong sagot ay oo. Pero ang oo na iyon ay hindi kapayapaan. Iyon ay pader. Isang umaga, habang inaayos ni Tina ang lumang bankbook at mga papel sa mesa, napansin ni Amara na nakatitig lang ang ina sa mga numero. "Mama," mahinang tawag ng bata. Napalingon si Tina at agad nang ngumiti. "Oh, anak, may kailangan ka?" Lumapit si Amara dala ng isang drawing. Hindi na ito bahay, hindi na rin tindahan. Ang iginuhit niya ay 3 taong nakatayo sa ilalim ng payong habang umuulan. "Ito po tayo," Sabi ni Amara. Kahit umuulan, magkasama pa rin. Kinagat ni Tina ang loob ng pisngi niya para hindi umiyak. Kinuha niya ang drawing at hinaplos ang papel na parang napakahalaga nitong dokumento. "Ang ganda, anak," sabi niya. "Saan mo ilalagay ito?" "Sa kwarto po, para kapag malungkot kayo ni Papa, makikita nyo." Hindi na nakasagot si Tina. Yinakap niya ang anak at habang nakasubsob ang mukha ni Amara sa dibdib niya, doon niya naramdaman ang matinding takot. Hindi lang pala pera ang ipinaglalaban niya. Hindi lang negosyo. Hindi lang ang pangarap na bahay. Ipinaglalaban niya ang puso ng anak niyang unti-unting natututong mag-adjust sa lungkot ng matatanda. Nang araw ding iyon, tinawagan siya ni Claribel. "Ate Tina," bungad nito. Matamis ang boses pero ramdam ang pagkukunwari. "Sabi ni Doc Elpidio, may bagong laboratory request si Mama. Pwede mo bang kunin sa klinik? Abala kasi kami ni Marlon." Napatigil si Tina. "Bakit ako? Hindi ba kayo ang kasama ni Mama sa check-up?" "Ay ate, ang dami mo namang tanong," sagot ni Claribel, bahagyang natawa. "Kukunin mo lang naman, para rin naman sa Mama to. At saka ikaw naman ang magaling sa papeles, di ba?" Kung dati, baka nainis si Tina pero susunod na lang. Ngayon may kakaibang kutob sa dibdib niya. Parang may kamay na marahang tumutulak sa kanya papunta sa direksyong matagal na niyang iniiwasan. "Sige," kalmado niyang sagot. "Anong oras?" "Mga 3:00, nandun si Doc." Pagkababa ng tawag, matagal na tinitigan ni Tina ang cellphone niya. Hindi niya alam kung bakit pero naramdaman niyang mahalaga ang pagpunta niyang iyon. Hindi niya sinabi kay Dario, hindi dahil may tinatago siya, kundi dahil ayaw niyang maunahan ng takot at guilt ang kailangan niyang malaman. Bandang 3:00 ng hapon, bumuhos ang malakas na ulan. Dala ni Tina ang lumang payong na kulay navy blue, sumakay siya ng tricycle papunta sa private clinic ni Dr. Elpidio Natividad.
Ang klinik ay nasa ikalawang palapag ng isang commercial building malapit sa butika at dental office. Malinis tignan sa labas, may salamin na pinto, malamig ang aircon, at may mga poster ng puso, dugo at iba't ibang medical reminders sa dingding. Pagpasok niya, sinalubong siya ng receptionist na si Gina, isang babaeng laging nakapulang lipstick at mabilis magsalita. "Ma'am Tina, para po sa laboratory request ni Doña Severina?" "Oo," sagot ni Tina. "Sabi ni Claribel kukunin ko raw dito." "Sandali lang po, may kausap pa si Doc sa loob." Umupo si Tina sa waiting area. Habang naghihintay, napansin niya ang isang nurse na ilang beses nang pasulyat-sulyat sa kanya. Si Nurse Benilda Sapo iyon, tahimik, payat, at may mga matang parang laging gustong sabihin pero natatakot. Nakita na siya noon ni Tina sa mga unang resibo at check-up, pero hindi pa sila nagkaroon ng mahabang usapan. "Nurse," mahinang bati ni Tina. Bahagyang napatiglak si Benilda. "Ah, Ma'am Tina, magandang hapon po. Okay lang ba si Mama Severina?" Sandaling natigilan ng nurse. Opo. Ibig kong sabihin, ayon po sa record, hindi natapos ni Benilda ang sasabihin dahil tinawag siya ni Gina. Mabilis siyang umalis, pero bago siya lumayo, nakita ni Tina ang kaba sa mukha nito. Hindi normal ang ganung tingin. Hindi yun simpleng pagod. Iyon ay takot. Makalipas ang ilang minuto, nahulog ang payong ni Tina sa tabi ng upuan. Gumulong ito sa pasilyo, papunta sa gilid ng storage room na bahagyang nakaawang ang pinto. Tumayo siya para pulutin iyon. Nang yumuko siya, doon niya narinig ang boses ni Doña Severina. Hindi mahina, hindi hirap, hindi garalgal na parang may sakit. Malakas, buo, at tumatawa. "Uto-uto talaga ang manugang ko. Akala niya sa gamot na pupunta ang pera. Hindi niya alam na kapag down na kami sa kondo ni Claribel." Parang may kumalabog sa dibdib ni Tina. Nanigas ang kamay niya sa hawak ng payong. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Sumunod ang boses ni Doc Eltidio, mababa at parang nagmamadali. "Hinaan mo ang boses mo, Severina. May pasyente sa labas." "Ano naman?" sagot ni Doña Severina. "Hindi naman nila maiintindihan. Basta gawin mo ulit yung papel, yung mukhang seryoso. Lagyan mo ng kung anong medical term para hindi na magtanong si Dario." Narinig ni Tina ang mahinang tawa ni Claribel. "Ma, dapat mas malaki na next time. Halos ayaw na maglabas ni Ate Tina. Ramdam kong nagdududa na siya." "Hayaan mo siya," matigas na sagot ni Doña Severina. "Hanggat hawak ko ang konsensya ng anak ko, wala siyang magagawa. Isang iyak ko lang, bibigay na si Dario." Pumasok ang boses ni Marlon, parang may kinakain pa. "Yung motor ko, wag niyong kalimutan. May balanse pa ako. At saka, kung mabenta nila yung shop, mas malaki makukuha natin." "Hindi pa ngayon," sabi ni Dr. Elpidio. "Basta bayaran niyo muna ang parte ko. Delikado ang ginagawa natin. Peke ang ibang billing. Kapag may nag-imbestiga." "Walang mag-iimbestiga," putol ni Doña Severina. Si Tina? Aba, mananahimik yon. Mahina yon. Mahilig magtiis. Ganyan ang mga mahihirap na nakapangasawa ng mas mataas sa kanila. Takot mawala ng pamilya. Sa sandaling iyon, para kay Tina, parang tumigil ang buong mundo. Ang ulan sa labas, ang ingay ng sasakyan, ang malamig na aircon, ang tunog ng papel sa resepsyon, lahat nawala. Ang natira lang ay ang paulit-ulit na linyang tumutusok sa isip niya. Uto-uto talaga ang manugang ko. Mahina yon. Mahilig magtiis. Hindi niya alam kung paano siya nakabalik sa upuan. Ang alam lang niya, hawak niya ang payong, nanginginig ang mga daliri at malamig ang buong katawan. Maya-maya, lumabas si Dr. Elpidio mula sa storage room kasama si Doña Severina, Claribel at Marlon. Nang makita siya ni Claribel, halos mabitawan nito ang hawak na envelope. "Ate Tina? Anina pa?" Tumingin si Tina sa kanila. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ihampas ang folder. Gusto niyang itanong kung paano nilang nagawang ubusin ang kinabukasan ni Amara. Pero sa isang iglap, naalala niya ang lahat ng taong laging bumabaliktad sa biktima.
Kapag nagwala siya ngayon, sasabihin nilang hysterical siya. Kapag umiyak siya ngayon, sasabihin nilang nagdadrama siya. Kapag nag-akusa siya ngayon ng walang hawak na ebidensya, baka siya pa ang gawing kontrabida. Kaya ang gumiti siya. Mahina, maputla, pero kontrolado. Kakarating ko lang, sabi niya. Kitang-kita niya ang paghinga ng maluwag ni Claribel. Si Doña Severina naman ay agad na bumalik sa mahinang anyo, hinawakan ng dibdib at umubo-ubo. "O, Nalestina, ikaw pala. Kukunin mo raw ang request ko?" "Opo, ma, para maayos natin." Inabot ni Dr. Elpidio ang papel. "Ito ang bagong laboratory request. May mga kailangang bayaran bago mag-proceed." Tinanggap ni Tina ang papel. Tinignan niya ang pirma ng doktor, ang clinic stamp, at ang halagang nakasulat. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya natakot. Nasaktang siya, oo, pero ang sakit na iyon ay unti-unting nagiging linaw. Paglabas niya ng klinik, malakas pa rin ang ulan. Hindi niya agad binuksan ang payong. Hinayaan niyang mabasa ang mukha niya para hindi makita ng mga tao kung alin ang ulan at alin ang luha. Sa gilid ng kalsada, huminto siya at huminga ng malalim. "Hindi ako mahina," bulong niya sa sarili. Hindi na. Umuwi si Tina nung gabing iyon na parang walang nangyari. Inabutan niya si Dario sa kusina, nag-aayos ng lumang resibo. Pagod ang mukha nito. May gusto siyang sabihin. Gusto niyang isigaw na tama siya, na niloloko sila, na ang ina ni Dario ang umuubos sa kanila. Pero nang makita niya ang asawa, nawasak na sa guilt at pagod, pinili niyang maghintay. Hindi pa oras. "May nakuha ka?" tanong ni Dario. Inabot ni Tina ang laboratory request. "Oo, Dario, pero..." Napatingin nito. "Bakit?" Hininga siya. "Sa susunod, gusto kong ako na ang mag-aayos ng lahat ng papeles. Ako ang kukuha, ako ang magtatago, ako ang babayad diretso sa klinik kung kailangan." Napatanggo si Dario, pagod na pagod para magtanong. "Sige, mas maayos siguro yun." Nung gabing iyon, hindi natulog si Tina. Habang mahimbing na sina Dario at Amara, umupo siya sa maliit na mesa. Kinuha niya ang lahat ng folder, resibo, bank records, withdrawal slips, medical requests, text messages ni Claribel, at mga sulat kamay na listahan ng gastos. Isa-isa niyang inayos ayon sa petsa. Sa bawat papel, parang may sugat na muling binubuksan. 3,000,000, 500,000, 1,000,000, 2,000,000. Maliit na halaga, malaking halaga. Lahat may paliwanag noon. Lahat ngayon ay mukhang piraso ng kinasinungalingan. Kinabukasan, pumunta si Tina sa coffee shop malapit sa terminal. Hindi siya basta pumunta roon. Tinext niya si Nurse Benilda gamit ang numerong nakuha niya mula sa lumang clinic reminder. "Nurse Benilda, ako ito si Tina Velasco. Kailangan kitang makausap. Hindi kita ilalagay sa peligro. Gusto ko lang malaman ng totoo." Halos 1 oras siyang hinintay bago dumating si Benilda. Nakasuot ito ng simpleng blusa, naka-ponytail at halatang kabado. Paulit-ulit itong lumilingon sa labas. "Ma'am, hindi ako dapat nandito." "Alam ko, pero may narinig ako kahapon." Naputla si Benilda. "Ano pong narinig niyo?" Tinignan ni Tina ang mata niya. "Narinig ko silang tumatawa. Narinig ko ang sinabi ni Mama Severina. Narinig ko ang pangalan ng kondo ni Claribel. Narinig ko ang parte ni Dr. Elpidio." Napahawak ni Benilda ang bibig niya. Napuno ng luha ang mata niya. "Ma'am, pasensya na po talaga. Matagal ko na pong gustong magsabi, pero may anak po akong pinapaaral. Sabi ni doktor, tatanggalin niya ako. Sabi niya, idadamay niya ako." Hindi agad nagsalita si Tina. Kinuha niya sa wallet ang maliit na litrato ni Amara. Ipinatong niya iyon sa mesa. "May anak din ako," mahina niyang sabi. "At ang pera na akala naming para sa gamot, pera iyon para sa kinabukasan niya. Hindi kita pinipilit, Benilda. Pero kung may alam ka,
Sana tulungan mo akong patunayan. Hindi para makaganti lang, para tumigil na sila. Tuluyan nang umiyak si Benilda. Mula sa bag niya, inilabas niyang maliit na notebook. Nandoon ang mga petsa ng pekeng reseta, duplicate receipt numbers, at ilang gamot na inilagay sa billing kahit hindi naman binili. Hindi lahat alam ko, sabi ni Benilda. Pero ito po ang kaya kong ibigay. May iba pa akong kopya sa bahay. May clinic log din po na magpapatunay na walang procedure sa ilang araw na sinisingil kayo. Hinawakan ni Tina ang notebook na parang hawak niya ang unang bato ng tulay palabas sa impyernong pinasok nila. Salamat, sabi niya. Hindi kita papabayaan. Sumunod niyang kinausap si Miss Luwalhati. Sa opisina ng shop, isinara nila ang pinto habang nasa labas sina Kiko at Nanding. Ipinakita ni Tina ang mga papeles at tahimik na iginuwento ang narinig niya. Hindi na nagulat ng sobra si Miss Luwalhati. Siguro dahil matagal na rin itong napapansin ng kakaiba. Sabi ko na nga ba, mabigat nitong sabi. Hindi normal ang ganitong gastos na walang malinaw na medical discharge, walang official breakdown, walang hospital record. Matutulungan niyo po ba akong ayusin lahat? Tumango si Miss Luwalhati. Oo. Pero Tina, kailangan mong maging maingat. Kapag nalaman nilang may alam ka, magtatago sila ng ebidensya. Kaya nga po hindi ko pa sinasabi kay Dario ang lahat. Masasaktan siya kapag nalaman niyang itinago mo. Mas masasaktan siya kapag hinarap niya sila ngayon nang wala kaming hawak, sagot ni Tina. Kilala ko siya. Kapag sinabi ko agad, pupuntahan niyang nanay niya. Iiyak iyon, babalik ta rin siya at mawawala ang pagkakataon naming patunayan. Sa unang pagkakataon, nakita sa Tina ang dating cashier na maingat sa bawat piso. Pero ngayon, hindi na pera ang binibilang. Hakbang, ebidensya, timing. Mula noon, nagsimula ang tahimik na paghahanda ni Tina. Kinausap niya ang dating kaklase sa high school na si Attorney Mirabel Cueño, isang legal aid lawyer na kilala sa bayan dahil tumutulong sa mga naaabusong asawa, manggagawa at pamilyang niloko sa lupa o pera. Sa maliit nitong opisina na puno ng lumang folder at batas, maingat na ikinwento ni Tina ang lahat. May recording ka ba noong narinig mo sila? Tanong ni Attorney Mirabel. Umiling si Tina. Wala, nabigla ko. Okay, huwag tayong aasa sa narinig mo lang. Kailangan natin ng documents, witness, money trail, at kung maaari, sarili nilang admission sa susunod. Pero dapat legal ang paraan. Hindi tayo gagawa ng bagay na ikasisira ng kaso. Ano pong gagawin ko? Hayaan mo silang humingi ulit, sabi ni Attorney Mirabel. Ang taong sanay mangloko, hindi tumitigil agad. Kapag akala nilang sunod ka pa rin, lalakas ang loob nila. Doon sila magkakamali. Nanginginig ang kamay ni Tina. Ibig sabihin, magpapanggap akong wala akong alam? Oo, sagot ng abogado. Pero hindi ka na biktima sa pagkakataong ito. Ikaw na ang naghahanda ng bitag. Sa mga sumunod na linggo, iyon ang ginawa ni Tina. Kapag tumatawag si Doña Severina, kalmado siyang sumasagot. Kapag nagpaparinig si Claribel, hindi siya pumapatol. Kapag nagyayabang si Marlon na may kilala raw siyang doktor, tahimik lang siyang nakikinig. Kunit bawat text, bawat resibo, bawat hingi ng bago, itinatago niya. Si Kiko, nang malaman ang bahagi ng plano, agad na tumulong. Naglagay siya ng malinaw na CCTV sa maliit na opisina ng shop at sa sala ng bahay ni Tina, sa mga lugar na pag-aari nila at legal na maaari nilang bantayan para sa seguridad. Si Nanding naman, na minsang inutusan ni Marlon na hatid ng kahon sa isang condo building, nagbigay ng delivery receipt na may pangalan ng real estate agent na si Jorlan Tañedo. Noon napatunayan ni Tina na totoo ang narinig niya. May binabayarang kondo si Claribel. Ma'am, sabi ni Nanding, nahihiya po, pasensya na po, noon ko pa sana sinabi kaso akala ko baka personal na bagay lang. Wala kang kasalanan, sagot ni Tina. Ang mahalaga, nagsabi ka ngayon. Dumating ang araw na inaasahan ni Attorney Mirabel. Tumawag si Claribel, umiiyak na naman.
Ate Tina, malala na raw si Mama. May experimental treatment sa Singapore. 5 milyon ng kailangan. Sabi ni Doc Elpidio, ito na raw ang huling chance. Tahimik na napapikit si Tina. 5 milyon. Iyon na ang huling kagat nila. Sige, sabi niya, mag-meeting tayo sa bahay. Kailangan nandun si Doc Elpidio para maipaliwanag niya lahat. Isasama ko rin si Dario. Halatang natuwa si Claribel. Talaga? Salamat ate. Alam kong mabait ka. Pagkababa ng tawag, hindi na umiyak si Tina. Tinawagan niya agad si Attorney Maribel. Tinawagan din niya si Nurse Benilda, Miss Luwalhati, Barangay Captain Octavio at Father Anselmo bilang saksi sa isang kunwaring family consultation. Hindi niya sinabi ang buong detalye kay Dario, ngunit sinabi niyang kailangan nilang pag-usapan ng huling malaking gastusin sa harap ng ibang taong makakatulong magdesisyon ng maayos. Nang dumating ang araw ng meeting, pumasok sa sala si Doña Severina na naka-wheelchair kahit alam ni Tina na kaya nitong maglakad. Nasa likod niya si Marlon, hawak ang brown envelope. Si Claribel naman ay may panyo at pulang mata na halatang pinilit paiyakin. Si Dr. Elpidio naman ay dumating na may dalang makapal na folder, seryoso at propesyonal ang postura. Naroon si Dario, namumutla. Totoo ang takot niya. Hindi niya alam na ang araw na iyon ay hindi simula ng panibadong sakripisyo, kundi simula ng pagbubunyag. Anak, mahinang sabi ni Doña Severina, kung hindi ito magawa, baka ito na ang katakusan ko. Napahawak si Dario sa kamay ng ina. Ma! Tahimik na pinanood ni Tina ang esena. Masakit pa rin. Kahit alam niya ang totoo, masakit pa rin makita ang asawa niyang hawak sa leeg ng guilt. Inilatag ni Dr. Elpidio ang dokumento. Kailangan pong mailabas ang 5 milyon sa lalong madaling panahon. May treatment abroad na pwedeng makatulong. Kaya po bang i-breakdown ng gastos, Doc? Tanong ni Tina. Kalmado ang boses. Bahagyang natigilan ng doktor. Nasa dokumento na po. Mas maganda po sana kung ipapaliwanag nyo ng detalyado, sagot ni Tina, para maintindihan naming lahat bago kami pumirma. Nagkatinginan sina Claribel at Marlon. Si Doña Severina ay napahigpit ang hawak sa panyo. Celestina, sabi ng matanda, kung mahal nyo ako, hindi na ninyo ako pahihirapan sa tanong. Ibenta nyo na lang ang shop kung kailangan. Sa kabilang kwarto, nakahanda na si Attorney Maribel kasama si Nurse Benilda. Nakabukas ang CCTV. Nasa labas si Barangay Captain Octavio at si Father Anselmo na naghihintay sa tamang sandali. Tumayo si Tina. Hindi siya sumigaw, hindi siya naninginig gaya ng inaasahan nila. Tinignan niya isa-isa sina Doña Severina, Claribel, Marlon at Dr. Elpidio. Sige po ma, sabi niya. Malinaw at buo ang boses. Pero bago kami pumirma, may ipapakita muna ako sa inyong lahat. Sa sandaling iyon, nawala ang peking panghihina sa mukha ni Doña Severina. Si Claribel ay napahawak sa braso ni Marlon. Si Dr. Elpidio ay biglang namutla. At si Dario, na walang kaalam-alam sa buong katotohanan, dahan-dahang napatingin kay Tina. Sa asawa niyang akala niyang matagal nang nadurog, pero ngayon ay nakatayo sa gitna ng sala, handang bawiin ang dignidad, kinabukasan at katotohanang ninakaw sa kanilang pamilya. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parting ito, masasaksihan natin kung paano gumuho ang kasinungalingang itinayo sa luha, pawis at sakripisyo ng isang pamilyang halos mawalan na ng lahat. At kung paano tatayo si Tina, hindi para manakit, kundi para iligtas ang sarili, ang asawa at ang anak niya mula sa mga taong ginawang negosyo ang kanilang kabutihan. Nakatayo si Tina sa gitna ng sala, hawak ang makapal na folder na ilang linggo niyang pinagpuyatan. Sa labas, maaliwalas ang hapon, pero sa loob ng bahay ay parang may bagyong naghihintay sumabog. Nakaupo si Doña Severina sa wheelchair na dala-dala nila, hawak ang panyo sa dibdib at pilit na pinapanatili ang mukhang nanghihina. Sa tabi niya si Claribel, may peking luha sa pingi,
habang si Marlon naman ay nakatayo sa likod nila, hawak ang brown envelope na naglalaman ng peking dokumento para raw sa experimental treatment sa Singapore. Si Dr. Elpidio Natividad naman ay nasa gilid ng mesa, suot ang puting polo at seryosong ekspresyon ng isang doktor na sanay paniwalaan dahil sa titulo. Si Dario naman ay nakaupo sa sofa, nanlalambot ang katawan. Kanina lamang, buo pa rin ang paniniwala niyang kailangan nilang gumawa ng paraan para iligtas ang ina. Ngunit nang marinig niya ang tono ni Tina, ang kalmadong linya na, "Bago kami pumirma, may ipapakita muna ako sa inyong lahat." Naramdaman niya na may mas malalim na nangyayari. "Tina," mahinang tanong niya, "ano ito?" Tinignan siya ni Tina. Hindi malamig ang mata niya, hindi rin galit na galit. Mas masakit iyon para kay Dario dahil ang nakita niya sa asawa ay pagod. Pagod na babae na matagal nang pinilit maging matatag para sa kanilang lahat. Doña Belenice sa ating istorya. "Doña Severina," sabi ni Tina, "kung hindi ito magawa ko para sa inyo, wala nang ibang magagawa." Napakunot ang noo ni Doña Severina. "Anong pinagsasasabi mo, Celestina? Kung may drama ka na naman, ipagpalibang mo muna. May sakit ako." Tahimik nang ngumiti si Tina, ngunit wala nang lambot na dating ginagamit ni Doña Severina para yurakan siya. "Yan din po ang matagal naming pinaniniwalaan, Ma, na may sakit kayo, na kailangan nyo ng gamot, na kailangan nyo ng procedure, na kailangan naming ubusin ang 10 milyong pinag-ipunan namin dahil buhay nyo ang kapalit." Napatayo si Claribel. "Ate Tina, ano ba to? Pinapahiya mo si Mama sa harap ng doktor?" Hindi siya pinansin ni Tina. Binuksan niya ang unang bahagi ng folder at inilatag sa mesa ang kopya ng bank withdrawals. "Ito ang unang 3 milyon na inilabas namin matapos niyong sabihin na may problema kayo sa puso," sabi ni Tina. "Ito ang 500,000 para raw sa imported injection, ito ang 800,000 para sa private laboratory, ito ang 1 milyon para sa procedure na walang malinaw na hospital record, at ito," huminga siya ng malalim, "ito ang halos 2 milyong dahilan kung bakit naisangla namin ang delivery van ng shop." Nanahimik ang lahat. Si Dario ay dahan-dahang yumuko para tingnan ng mga papel. Kilala niya ang mga petsang iyon. Naaalala niya ang bawat gabing pumirma siya sa withdrawal slip habang nanginginig ang kamay. Naaalala niya ang pag-uwi nila na walang imik si Tina. Naaalala niya si Amara na binura ang malaking bahay sa drawing at pinalitan ng maliit na kwarto. "Bakit mo inilalatag yan?" tanong ni Marlon, pilit na matapang. "Tumulong lang naman kayo sa nanay namin." "Hindi ko kinu-question ang pagtulong. Kinu-question ko kung saan napunta ang pera." Biglang umubo si Doña Severina, malakas at paulit-ulit na parang gustong putulin ang usapan. "Dario, anak, hindi ko kaya ito. Pinapahiya ako ng asama mo." Otomatikong napakilo si Dario para lumapit, ngunit bago pa siya makatayo, nagsalita si Tina. "Dario, isang beses lang. Pakinggan mo muna." Napahinto siya. Sa unang pakakataon, hindi siya agad tumakbo sa iyak ng ina. Doon lumabas si Attorney Maribel Cueño mula sa kabilang kwarto, kasunod si Nurse Benilda Sapo. Pagkakita kay Benilda, namutla si Dr. Elpidio. Si Claribel naman ay napaatras na para bang multo ang nakita. "Anong ginagawa niya rito?" singhal ni Dr. Elpidio. "Witness siya," sagot ni Attorney Maribel, "at ako ang abogado ni Mrs. Tina Velasco." "Abogado?" Halos mapasigaw si Doña Severina. "Dario, tingnan mo ang ginagawa ng asawa mo sa sarili mong ina!" Pero hindi kumilo si Dario. Nakatingin siya kay Nurse Benilda na nanginginig man ay piniling tumayo sa tabi ni Tina. Inilabas ni Benilda ang isang maliit na envelope. "Sir Dario, pasensya na po. Matagal ko na pong dapat sinabi. Hindi po totoo ang marami sa mga procedure na siningil sa inyo." Parang may sinaksak sa dibdib ni Dario. "Ano?
May mga reseta pong ginawa pero hindi naman binili ang gamot. May billing na duplicate ang serial number. May araw po na sinabing may procedure si Doña Severina pero ayon sa clinic log, wala po siyang appointment sa araw na iyon. Minsan po pumupunta lang sila para kunin ang papeles. Sungunaling! Sigaw ni Claribel. Binayaran ka ba ni Ate Tina? Nilingon siya ni Attorney Maribel. Mag-ingat ka sa akusasyon mo. May mga dokumento kaming hawak at may kopya na rin ng ilang clinic logs. Mabilis na lumapit si Dr. Elpidio sa mesa. Illegal ang mga kopyang yan. Patient records yan. Hindi namin nilalabas ang confidential medical details sa publiko. Pero kapag ginamit ang peking medical records para makakuha ng pera, ibang usapan na yon. Fraud na yon, doktor. Namula ang mukha ni Dr. Elpidio. Wala kayong mapapatunayan. Doon inilabas ni Tina ang isa pang set ng papel, mga resibo ng mamahaling bag, kopya ng down payment para sa condo unit na nakapangalan sa pinsan ni Claribel, larawan ng bagong motor ni Marlon, delivery receipt na binigay ni Nanding kung saan makikita ang address ng condo building at pangalan ng real estate agent na si Jorlan Tañedo. Isa-isang inilatag ni Tina sa mesa ang mga ebidensyang hindi na maikakaila. Habang si Amara, at sa pagkakataong iyon ay bahagyang nabasag ang boses ni Tina, binubura ang pangarap niyang bahay sa drawing dahil nararamdaman niyang naghihirap na kami, kayo pala ay bumibili ng kondo, motor, bag at luho. Nanigas si Claribel, si Marlon ay biglang hindi makatingin ng diretsyo, si Doña Severina naman ay hindi na umuubo. Nakapako ang mata niya sa mga dokumento at sa ilang segundo ay nakalimutan niyang magpanggap na mahina. Dahan-dahang tumayo si Dario. Hawak niya ang isang resibo, nanginginig ang daliri. Ma, totoo ba ito? Anak, huwag kang maniwala sa kanila. Ginagawa ito ng asawa mo para ilayo ka sa amin. Tumingin si Dario kay Claribel. Totoo ba ito? Ano bang gusto mong marinig, kuya? Umiiyak na sabi ni Claribel, pero hindi na ito katulad ng dati niyang luha. May takot na ngayon. Nahirapan din naman kami. Kami ang nag-aalaga kay mama. Hindi niyo alam ang stress namin. Stress? Biglang napatawa si Dario, pero iyon ay tawag ng taong nasasaktan. 10 milyon, Claribel. 10 milyon ang halos nawala sa amin. Naisangla namin ang van. Nagkautang kami sa supplier. Si Amara, anak ko, nagtitipid sa pangarap niya. Tapos ang sasabihin mo, stress? Sumingit si Marlon. Kuya, huwag kang magmalinis. Pamilya tayo, natural lang na tumulong ka. Lumingon si Dario sa kapatid. Sa unang pagkakataon, hindi awa ang nasa mukha niya. Galit, sakit at hiya ang sabay-sabay na naroon. Pamilya ba ang tawag mo sa pagnanakaw sa anak ko? Biglang humawak si Doña Severina sa dibdib. Dario, hindi ako makahinga. Noon ay sapat na sana iyon para magkagulo ang lahat. Sapat na sana iyon para itigil ni Dario ang usapan at buhatin ng ina papunta sa sasakyan. Ngulit bago pa siya makalapit, kinuha ni Tina ang cellphone niya at tumawag ng ambulansya. Hello, may pasyente po dito na nagsasabing hindi makahinga. Pakidala po sa public hospital para ma-check ng independent doctor. Pagkarinig noon, biglang napatingin si Doña Severina kay Tina. Hindi na kailangan. Bakit po? May sakit po kayo, di ba? Mas mabuting totoong doktor sa ospital ang tumingin. Nakita iyon ni Dario. Nakita niya kung paano biglang nawala ang panghihina ng ina. Nakita niya ang takot sa mata nito. Hindi takot mamatay, kundi takot mabuko. Doon tuluyang bumagsak ang natitirang paniniwala niya. Naupo siya. Hawak ang ulo. Diyos ko, Ma! Lumapit si Tina, pero hindi niya agad hinawakan si Dario. Alam niyang kailangang maramdaman nito ang katotohanan, kahit masakit. May mga sugat na hindi gumagaling kapag tinatakpan agad. Sa labas, pumasok si Barangay Captain Octavio kasama si Father Anselmo. Hindi sila nakialam agad, pero sapat ang kasensya nila para tumigil sa pagbabanta si Marlon. Nang tangkaing lumabas si Dr. Elpidio, humarang si Kiko sa pintuan. Hindi agresibo, pero matatag. Dok, hintayin niyo muna po ang barangay captain, sabi ni Kiko. Wala kang karapatang pigilan ako.
Singhal si Dr. Elpidio. Wala rin po kayong karapatang lokohin ang mga amo ko, sagot ni Kiko, diretso ang tingin. Mula sa gilid, naroon si Nanding hawak ang cellphone, may kopyo ng delivery receipt at larawan ng condo lobby kung saan minsan siyang pinapunta ni Marlon. Sa likod niya, naroon si Namang Oka at Aling Viring, kapitbahay na saksi sa pagdating ng barangay officials. Hindi ito naging esenang puno ng pisikal na gulo. Mas masakit ito kaysa sigawan lamang. Dahil dito, bawat kasinungaingan ay may katapat na papel, saksi at katahimikang hindi na kayang baliktarin. Pagkalipas ng ilang oras, dinala si Doña Severina sa ospital, hindi bilang pasyenteng naghihingalo, kundi bilang babaeng kailangang masuri ng totoo. Lumabas sa pagsusuri na mayroon siyang ordinaryong maintenance concerns dahil sa edad, pero wala ang sinasabi nilang malubhang kondisyon na nangangailangan ng milyon-milyong gamutan. Hindi siya mamamatay kung walang experimental treatment. Hindi niya kailangan ng private procedure at lalong hindi niya kailangan ng 5 milyon para sa Singapore. Kanigabihan, bumalik sina Tina at Dario sa bahay. Wala si Amara dahil dinala muna siya ni Yvette sa bahay niya upang hindi masaksihan ng gulo. Sa unang pagkakataon matapos ng matagal na panahon, tahimik ang bahay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kalalabas lang. Umupo si Dario sa sahig ng kusina. Hindi siya umiyak ng una. Nakatingin lang siya sa malamig na tiles, parang hindi niya kilala ang sarili niya. "Tina," sabi niya, basag ang boses. "Ako ang may kasalanan." Hindi agad sumagot si Tina. Umupo siya sa upuan, pagod na pagod. "Ako ang paulit-ulit na naniwala. Ako ang pumirma. Ako ang nagalit sa'yo nung nagtatanong ka. Ako ang dinala sa'yo at kay Amara sa ganitong sakit." Napaiyak na siya. Hindi iyak na maingay, kundi iyak ng lalaking ngayon lang pinayagan ng sariling harapin ang kabigatan ng pagkakamali. Lumuhod siya sa harap ni Tina. "Pinili kong maging mabuting anak, pero nakalimutan kong maging mabuting asawa. Nakalimutan kong may anak tayong kailangang protektahan. Patawarin mo ko." Tinitigan siya ni Tina. Mahal niya si Dario. Iyon ang katotohanan. Pero hindi sapat ang pagmamahal para agad burahin ang lahat ng sugat. "Tina," sabi niya, basag ang boses. "Dario, hindi ko kayang sabihing okay na tayo ngayong gabi. Hindi isang sorry ang katumbas ng 2 taong takot, pagdududa at pag-iisa." Tumanggo si Dario habang umiiyak. "Alam ko, pero hindi ko rin gustong wasakin ka. Kailangan lang nating matutong mabuhay na hindi na kontrolado ng guilt mo. Kung gusto mong ayusin ito, hindi lang sa akin ka hihingi ng tawad. Patutunayan mo sa araw-araw na ako at ang anak namin ang pamilya mong pinoprotektahan." "Oo," sagot ni Dario. "Gagawin ko." Kinabukasan, nagsimula ang legal na proseso. Sa tulong ni Attorney Mirabel, nagsampa sila ng reklamo laban kay Dr. Elpidio dahil sa falsification, fraud, at unethical medical practice. Si Nurse Benilda ay naging opisyal na witness. Hindi madali para sa kanya. Natakot siya, umiyak siya, at ilang beses muntik umurong, pero tinulungan siya ni Tina na makakuha ng legal protection at pansamantalang trabaho sa maliit na klinik ng kakilala ni Attorney Mirabel. Si Dr. Elpidio, na dating mayabang sa puting polo at titulo, ay biglang naging mailap. Pansamantalang sinuspende ang kanyang practice habang iniimbestigahan ng medical board ang reklamo. Hindi pa man tapos ang kaso, kumalat na sa bayan ang balita na may doktor umanong sangkot sa peking billing. Ang dating reputasyon niyang matibay ay unti-unting nabiyak. Si Claribel naman ay napilitang isuko ang condo reservation nang ma-freeze ang ilang transaksyon na konektado sa perang nakuha mula kina Tina at Dario. Ilang beses siyang tumawag kay Dario, umiiyak at sinasabing nadala lang siya ng sitwasyon. "Kuya, kapatid mo ako," hikbi niya sa telepono. "Alam ko," sagot ni Dario, malamig ngunit hindi malupit. "Kaya hindi kita hahayaang magpatuloy sa ganitong buhay, pero hindi na kita bibigyan ng pera para takpan ang kasalanan mo."
Si Marlon naman ay hinabol ng mga taong pinagkakautangan niya matapos malaman na hindi pala galing sa kanya ang perang ipinagyayabang niya. Ang motor na minsan niyang ipinagmamalaki sa buong kalsada ay naisama sa mga ari-ari ang ibebenta upang makabawi kahit kaunti. At si Doña Severina, ang babaeng minsang gumamit ng panyo, wheelchair, iyak at salitang ina para kontrolin ang anak, ay dinala sa mediation sa barangay kasama sina Claribel, Marlon, Attorney Mirabel, Barangay Captain Octavio at Father Anselmo. Walang sigawan sa araw na iyon. Pagod na ang lahat. Ngunit ang katahimikan ay hindi nangangahulugang mahina na si Tina. Sa totoo lang, iyon ang pinakamatatag niyang anyo. Inilatag ni Attorney Mirabel ang kasunduan. Kailangang ibenta ang motor ni Marlon, isuko ang condo reservation ni Claribel, ibenta ang mga alahas at mamahaling bag na nabiling gamit ang perang nakuha sa panlulako at gumawa ng structured payment agreement para sa natitirang halaga. Hindi nito agad maibabalik ang buong 10 milyon, pero malinaw ang unang hakbang. "Pipirma ba kayo?" tanong ni Attorney Mirabel. Matagal na nakatitig si Doña Severina sa papel. Sa huli, kinuha niya ang ballpen. Hindi dahil nagsisisi na siya ng buo, kundi dahil wala na siyang takas. Pumirma si Claribel habang umiiyak. Pumirma si Marlon na nanlalambot ang kamay. At nang si Doña Severina na ang pumirma, bigla niyang tiningnan si Dario. "Anak," sabi niya, mas mahina na ngayon. Ngunit hindi na alam ni Dario kung alin doon ang totoo. "Iiwan mo na ba ako?" Tahimik ang buong silid. Dati, sa tanong na iyon, luluhod na sana si Dario sa harap ng ina. Hihingi ng tawad kahit siya ang nasaktan. Maglalabas ng pera kahit wala na. Pero ngayon, huminga siya ng malalim at hinawakan ng kamay ni Tina. "Hindi kita iiwan bilang anak," sabi ni Dario. "Pero hindi na kita hahayaang saktan ng asawa ko at anak ko. Hindi na kita hahayaang gamitin ang pagmamahal ko para sirain ang pamilya ko." Napatingin si Doña Severina kay Tina at sa unang pagkakataon, wala siyang isumbat. Lumabas sina Tina at Dario sa barangay hall na hindi masaya pero magaan ng kaunti ang dibdib. Hindi pa tapos ang laban. Marami pa silang kailangang bayaran. Marami pa silang kailangang ayusin. Hindi agad babalik ang perang nawala at lalong hindi agad gagaling ang tiwalang nasira. Pero nang gabing iyon, pag-uwi nila, sinalubong sila ni Amara mula sa bahay ni Yvette. Tumakbo ang bata at yinakap sila pareho. "Okay na po ba tayo?" tanong ni Amara. Nagkatinginan sina Tina at Dario. Hindi nagsinungaling si Tina. "Nagsisimula pa lang tayong maging okay, anak," sagot niya. "Pero ngayon, wala na tayong kailangang itagong sakit." Niyakap sila ni Dario ng mahigpit. Sa sala kung saan minsang inilatag ang pekeng dokumento at kasinungalingan, naroon ngayon ang 3 taong sugatan ngunit magkasama. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na si Doña Severina ang may huling salita sa buhay nila. Si Tina na. At ang salitang iyon ay hindi paghihiganti, kundi paglaya. Bago tayo magpatuloy sa huling parte ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa pagtatapos na ito, hindi lang natin makikita kung paano bumangon sina Tina, Dario at Amara mula sa panloloko, kundi kung paano nila muling binuo ang pamilyang halos winasak ng kasinungalingan, pera at maling paggamit ng salitang pagmamahal. Nang gabing niyakap ni Tina at Dario si Amara sa sala at sinabi nilang nagsisimula pa lang silang maging okay, hindi ibig sabihin noon ay kinabukasan ay maayos na ang lahat. Hindi ganon kadali ang tunay na buhay, hindi natatapos ang sugat dahil lang nabunyag na ang katotohanan, hindi agad bumabalik ang tiwala dahil lang pumirma ang mga nanakit, at lalong hindi agad napupuno ang bank account na inubos sa loob ng 2 taon dahil lang umamin ng mundo na ikaw ang tama. Sa mga unang linggo matapos ang mediation, tahimik ang bahay ni Tina at Dario. Hindi na iyong katahimikang puno ng takot gaya noon, pero may bigat pa rin.
May mga gabing nagigising si Tina kahit wala namang ingay. Minsan, 2:00 ng madaling araw, napapabangon siya kapag may dumaraang motorsiklo sa labas. Inihisip niya agad kung si Marlon ba iyon, kung may darating bang bagong problema, kung may tatawag na naman bang hihingi ng pera at gagamit ng iyak bilang panakot. Kapag may hindi kilalang numero sa cellphone niya, kumakabog ang dibdib niya bago sagutin. Isang gabi, nakita siya ni Dario sa kusina. Nakaupo siya sa harap ng mesa, hawak ang lumang bankbook na halos walang laman. Hindi niya iyon binubuksan para saktan ng sarili. Binubuksan niya iyon dahil gusto niyang maalala ang katotohanan na minsan pinagpaguran nila ang bawat sentimo roon at minsan ding nawala iyon dahil mas pinili nilang magtiwala kesa magtanong. "Tina?" Mahinang tawag ni Dario. Napalingon siya. Hindi ako makatulog. Lumapit si Dario at umupo sa tapat niya. Ilang segundo silang parehong tahimik. Dati kapag may ganitong katahimikan, may nakatagong tampo. Ngayon, may katotohanang hindi pa nila alam kung paanong hahawakan. "Ako rin," sabi ni Dario. "Minsan kapag nakikita ko yung bankbook, parang gusto kong suntukin ang sarili ko." Tiningnan siya ni Tina. "Hindi na makakatulong kung parurusahan mo ang sarili mo araw-araw. Pero kasalanan ko." "Kasalanan mong hindi ka nakinig," sagot ni Tina, hindi malupit pero diretsyo. "Kasalanan mong hinayaan mong manaig ang guilt sa pagsasama natin. Pero hindi ikaw ang nanakaw, hindi ikaw ang gumawa ng pekeng resibo, hindi ikaw ang nagpanggap na may malubhang sakit." Napayuko si Dario. "Pero ako ang nagbukas ng pinto para magawa nila iyon." Masakit ang katahimikan pagkatapos noon. Sa unang pagkakataon, hindi sinubukang takpan ang sugat ng asawa niya. Alam niyang kailangan itong dumaan sa sariling pagsisisi, hindi para malunod doon, kundi para matutong hindi na bumalik sa dating kahinaan. "Kailangan nating magpa-counseling," sabi ni Tina. Napatingin si Dario. "Tayo?" "Oo, hindi dahil sira na tayo, kundi dahil gusto kong ayusin natin ito ng tama. Ayokong habang buhay tayong umiwas sa mga bagay na dapat nating pag-usapan." Kinabukasan, kinausap nila sina Sister Carmina, isang family counselor sa simbahan na matagal nang tumutulong sa mga pamilyang dumaraan sa mabibigat na pagsubok. Sa maliit na silid sa likod ng parish office, unang beses nilang nailabas ang lahat ng walang sigaw. Sinabi ni Tina kung gaano siya nasaktan noong ilang beses niyang sinubukang magtanong tungkol sa resibo at pinili ni Dario na isipin agad na pinagdududahan niya ang ina nito. Sinabi ni Dario kung paano siya lumaki sa takot na matawag na walang utang na loob at kung paanong sa bawat iyak ni Doña Severina, pakiramdam niya ay bumabalik siya sa batang kailangang sumalo sa lahat. Tahimik na nakinig si Sister Carmina. Pagkatapos, sinabi nito ang linyang hindi nakalimutan ni Dario. Ang utang na loob, kapag ginamit para kontrolin ka, hindi na yun pagmamahal, kadena na yun. Hindi agad nakasagot si Dario, ngunit mula noon, unti-unti niyang natutunang pangalanan ang matagal niyang dinadala. Hindi lang pala pagmamahal sa ina ang nagtulak sa kanya na bigay ng bigay. Takot din. Takot mawalan ng pamilya, takot matawag na masama, takot lumaban sa babaeng buong buhay niyang sinunod. Habang inaayos nila ang sugat sa loob ng bahay, mabigat din ang laban sa labas. Ang TD Reliable Motors ay hindi agad nakabangon. Naisangla pa rin ang delivery van. May utang pa rin sila kay Mang Temyong. May ilang customer na lumipat muna sa ibang shop dahil naantala ang supply nila noong kasagsagan ng problema. Ngunit kahit mahirap, pinili ni Tina at Dario na harapin ito ng marangal. Isang umaga, pinatawag nila sina Kiko, Nanding at Miss Lo Alhati sa shop. Ang dating opisina na minsang puno ng resibong nagdala ng sakit ay inayos ni Tina. May bagong ledger, bagong cabinet na may lock at puting board kung saan nakasulat ang monthly payables, inventory schedule at target sales. "Hindi namin kayo lulukohin," Sabi ni Tina sa mga empleyado. "Mabigat ang pinagdadaanan ng negosyo. May mga utang tayong kailangang bayaran, pero hindi namin babawasan ang sahod ninyo ng hindi pinag-uusapan. Hindi rin namin isasara ang shop ng hindi lumalaban." Tumayo si Kiko. "Ma'am, sir, nandito lang kami. Kung kailangan naming mag-overtime para habulin ng orders, gagawin namin." Si Nanding naman ay nagtaas ng kamay na parang nasa klase. "Ma'am,
Pwede po ba akong matuto sa inventory para hindi lang ako delivery? Napangiti si Tina sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Pwede, tuturuan ka ni Miss Luwalhati. Si Miss Luwalhati na nakasalamin at may hawak na ballpen, tumanggo. Pero bawal ang tamad sa ledger ng Ding. Dito, kahit piso hinahanap. Natawa ng mahina ang lahat. Maliit na tawa labi yun pero para kina Tina, para itong unang sinag ng araw matapos ang mahabang ulan. Lumipas ang mga buwan, hindi naging madali. May mga araw na kulang ang kita. May mga araw na kailangang personal na kausapin ni Dario ang customer na naiinip sa pyesa. May mga gabing si Tina mismo ang nagbibilang ng barya sa drawer para siguraduhing may pamasahe si Nanding kinabukasan. Ngunit sa bawat araw na hindi sila sumusuko, unti-unting bumabalik ang tiwala ng mga tao. Si Mang Tembyong na minsang nagbabala tungkol sa timba na may butas, dumalaw sa shop isang hapon. Nakita niyang abala si Dario sa pag-aayos ng makina, si Tina sa accounting table, si Kiko sa customer, at si Nanding sa inventory list. "Dario?" Tawag niya. Lumapit si Dario, may grasa ang kamay. "Mang Temyong, pasensya na po. May installment po kami ngayong linggo." Itinaas ng matanda ang kamay. "Hindi ako nandito para maningil. Nandito ako para sabihin na pahahabain ko ang terms ninyo sa susunod na order." Nagulat si Tina. "Mang Temyong, sigurado po kayo?" "Oo, marami akong kilalang nalugi dahil sa pandaraya, pero hindi lahat marunong humarat sa utang ng nakatingin ng diretsyo. Kayo, hindi kayo tumakbo. Iyan ang dahilan kung bakit karapat dapat pa kayong pagkatiwalaan." Hindi napigilan ni Dario na limuha. "Salamat po." "Magpasalamat kayo kapag lumago na ulit kayo," biro ni Mang Temyong, "at huwag na kayong papayag na may bubutas sa timba ninyo." Ang linyang iyon ang naging paalala sa buong shop. Nagpadawa si Tina ng maliit na papel na idinikit sa loob ng opisina. Bantayan ang timba. Para sa ibang tao, biro lang iyon. Para sa kanila, aral iyon na isinulat ng karanasan. Samantala, ang legal na kaso laban kay Dr. Elpidio ay nagpatuloy. Hingi mabilis ang hustisya. May hearing, may statement, may proseso. Ilang beses nang gustong umatras ni Nurse Benilda dahil natatakot siya. Minsan, tinawagan niya si Tina habang umiiyak. "Ma'am, baka ako ang balikan nila. Baka hindi na ako makahanap ng trabaho." "Nurse Benilda, hindi kita pababayaan. Hindi ka nag-iisa." Tinulungan siya ni Attorney Mirabel na makakuha ng pansamantalang trabaho sa maliit na klinik ng kaibigan nito. Hindi man malaki ang sahod, malinis ang trabaho at walang kailangang pikein na dokumento. Doon unang nakatulog ng mahimbing si Benilda matapos ng matagal na panahon. Si Dr. Elpidio naman sa huli ay tuluyang nawalan ng lisensya matapos mapatunayan na gumawa siya ng maling dokumento at gumamit ng propesyon para manloko. Hindi siya agad nakulong dahil mahaba pa ang proseso ng kasong kriminal, pero nawala ang bagay na pinakapinanghahawakan niya. Ang pangalan niyang may doktor sa unahan. Ang klinik na dati ay malamig, malinis at puno ng pasyente, nagsara. Ang signage ay tinanggal at sa lugar nito ay nagbukas ng isang maliit na optical shop. Si Claribel naman ay hindi na makapagpatuloy sa kondo. Napilitan siyang magtrabaho sa maliit na insurance office ng kakilala ni Jorlan Tañedo. Nung una, reklamo ng reklamo. Mainit daw ang biyahe, maliit daw ang sahod, nakakapagod daw makipag-usap sa kliyente. Pero nang wala nang nagbibigay sa kanya ng pera, natutunan niyang pumasok ng maaga at umuwi ng pagod. Ilang beses niyang tinubukang tawagan si Dario. "Kuya, baka naman pwedeng pautang muna. Wala akong pambayad sa renta." Tahimik na huminga si Dario. Dati baka nagpadala na siya. Ngayon malinaw na ang hangganan. "Claribel, tutulungan kitang humanap ng mas murang mauupahan. Pwede rin kitang samahan sa financial counseling ni Sister Carmina. Pero hindi ako magbibigay ng cash. Ang damot mo na," sumbat ni Claribel. "Hindi. Ngayon lang ako natutong hindi ipahamak ang pamilya ko." Ibinaba ni Claribel ang tawag. Nasaktan si Dario pero hindi siya bumigay. Nang gabing iyon, sinabi niya kay Tina ang nangyari. Hindi na siya nagtago, hindi na siya nagdesisyon mag-isa. At para kay Tina, iyon ay mas mahalaga kaysa kahit anong pangakong binibitawan sa salita. Si Marlon naman ay napilitang magtrabaho bilang helper sa talyer sa kabilang bayan. Wala na ang motor na ipinagyanyabang niya. Naisama iyon sa mga naibenta para maibalik ang bahagi ng perang nakuha kina Tina at Dario.
Sa unang buwan niya sa trabaho, ilang beses siyang muntik umalis dahil hindi sanay sa hirap. Pero nang wala nang umaasang sasalo sa katamaran niya, unti-unti siyang natutong maghugas ng pyesa, magbuhat ng gulong, at tumanggap ng utos mula sa taong hindi niya kayang manipulahin. At si Doña Severina, ang dating babaeng nakaupo sa wheelchair para magkunwaring mahina, ang dating babaeng kayang paiyakin si Dario sa isang tawag, ang dating babaeng ginamit ang salitang ina bilang sandata, ay nanirahan sa maliit na bahay na minana sa probinsya. Hindi siya pinabayaan ni Dario. Hindi rin siya hinayaan ni Tina na magutom o mawalan ng totoong gamot. Ngulit wala na siyang hawak na cash. Buwan-buwan, nagpapadala sina Dario ng grocery, maintenance medicine na direktang binibili sa butika, at pambayad sa kuryente na diretsyo sa account. Kapag may kailangan ng resibo. Kapag may medical concern, sa public hospital siya dadalhin para malinaw. Nung una, galit na galit si Doña Severina. "Ganito mo na ba tratuhin ang ina mo?" Tanong niya minsan kay Dario sa telepono. "Parang preso?" "Hindi, ma," sagot ni Dario. "Ganito ko pinoprotektahan ng pamilya ko habang hindi ka pa marunong humingi ng tawad ng totoo." Tahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, ibinaba ni Doña Severina ang tawag. Hindi naging biglang mabait si Doña Severina. Hindi siya isang araw lang nagising na nagsisisi na sa lahat. Realistiko ang pagbabagong nangyari sa kanya. Mabagal, masakit, at minsan hindi pa nga matatawag na pagbabago. Ngunit sa maliit na bahay na iyon, malayo sa luho at ingay, unti-unti niyang naramdaman ang tunay na nawala sa kanya. Hindi ang kondo, hindi ang pera, hindi ang branded bag, kundi ang tiwala ng anak na minsan ay handang ibenta ang lahat, mailigtas lang siya. Lumipas ang unang taon. Nakabayad sina Tina at Dario sa malaking bahagi ng utang. Nabawi nila ang delivery van. Hindi na bago ang pintura nito. May gasgas pa rin sa gilid pero nang bumalik ito sa shop, nagpalakpakan sina Kiko at Nanding parang may dumating na bagong sasakyan. "Welcome back, van!" sigaw ni Nanding habang tumatawa. "Parang tao lang ah," biro ni Kiko. Hinaplos ni Dario ang hood ng van. "Sa totoo lang, parte na to ng pamilya." Tumawa si Tina pero may luha sa mata niya. Ang van na minsang simbolo ng pagkakalubog nila ay naging simbolo ng pagbabalik nila. Sa ikalawang taon, mas naging maayos ang TD Reliable Motors. Nagdagdag sila ng maliit na service bay at kumuha ng 2 bagong empleyado, si Obet, dating construction worker na marunong mag-welding, at si Lira, dalagang mahusay sa customer service na dating cashier sa hardware. Pinili ni Tina na bigyan ng trabaho ang mga taong may sipag kahit kulang sa pangalaman dahil alam niya kung gaano kahalaga ang may maniwala sa iyo kapag nagsisimula ka pa lang. Tuwing Sabado, nagsimula rin si Tina ng maliit na financial literacy session sa gilid ng shop. Nung una, 3 lang mang dumalo, sina Aling Rosing, isang kapitbahay na si Manang Pearly, at si Lira. Pinag-usapan nila kung paano magtago ng resibo, paano gumawa ng simpleng budget, paano hindi basta pumirma sa dokumento, at paano magsabi ng hindi sa kamag-anak na gumagamit ng awa para mang-abuso. Hindi masamang tumulong, paliwanag niya sa kanila. Pero kapag ang tulong mo ay sumisira na sa anak mo, sa asawa mo, at sa sarili mo, hindi na yun kabutihan, kailangan na ng hangganan. Habang nagsasalita siya, naalala niya ang dating sarili, ang babaeng tahimik na nakaupo sa klinik habang naririnig ang salitang uto-uto. Ngayon, hindi na niya ikinakahiya ang pinagdaanan niya, ginawa niyang aral para sa iba. Si Amara naman ay unti-unting bumalik ang sigla. 12 taong gulang na siya nung sumali sa school art contest. Ang tema ay Aking Pamilya, Aking Lakas. Ilang gabi niyang ginawa ang painting niya sa dining table habang si Tina ay nag-check ng ledger at si Dario ay nag-aayos ng parts catalog. "Ano ang title niyan, anak?" tanong ni Dario. Ngumiti si Amara. "Bahay na hindi nabibili ng kasinungalingan." Napahanto sina Tina at Dario. Sa painting ni Amara, may maliit na auto shop, may puno ng mangga, may lumang van,
At may 3 taong nakatayo sa ilalim ng araw. Wala nang ulan, wala nang malaking mansyon. Hindi perpekto ang bahay sa drawing pero bukas ang bintana at maliwanag ang loob. Nang manalo si Amara sa contest, umiyak si Tina sa audience. Lumapit ang anak niya, dala ang medalya. "Mama, bakit po kayo umiiyak?" Masaya lang ako, sagot ni Tina habang niyayakap siya. Sobra. Sa 3 taon, dumating ang araw na hindi inakala ni Tina at Dario na aabot agad. Ang pagbubukas ng bagong branch ng TD Reliable Motors sa kabilang bayan. Hindi ito kasing laki ng mga kumpanya sa Maynila, hindi rin marangya ang itsura. Isang maayos na pwesto lang ito, may bagong signage, 2 service bay, maliit na office at waiting area para sa customers. Pero para kina Tina at Dario, parang pangarap na muling huminga matapos muntik malunod. Sa araw ng blessing, maaga pa lang ay abala na ang lahat. Si Kiko, ngayon ay operations manager na, ang nag-aasikaso sa mga bagong mekaniko. Si Miss Luwalhati, kahit mas madalas na lang consultant, ay naroon pa rin dala ang maliit na notebook. Si Nanding, na nakatapos na ng vocational course sa gabi sa tulong ni Tina at Dario, ay suot ang malinis na uniform at proud sa sarili. "Ma'am," sabi ni Nanding habang inaayos ang ribbon sa harap ng pinto. "Dati delivery lang ako. Ngayon marunong na ako mag-inventory, mag-drive ng van at konting repair." "Hindi konti," sabi ni Kiko. "Yabang mo nga minsan eh." Nagtawanan sila. Dumating din si Nurse Benilda. Ngayon ay mas maaliwalas ang mukha. Kasama niya si Attorney Mirabel, si Sister Carmina, si Mang Temyong, si Aling Rosing, si Yvette, at si Father Anselmo na siyang magbabasbas sa branch. Hindi enggrande ang handa, pansit, puto, kape, juice at ilang tray ng ulam, pero puno ng taong totoong naging bahagi ng pagbangon nila. Habang nakatayo si Tina sa harap ng bagong shop, lumapit si Dario at hinawakan ang kamay niya. "Naalala mo yung lata ng gatas?" tanong niya. Napangiti si Tina. "Yung sinulatan ko ng bahay, negosyo, kinabukasan?" "Oo, akala ko nawala lahat nung naubos ang pera." Tumingin si Tina sa loob ng shop. Nakita niya si Amara na nag-aayos ng maliit na display ng paintings niya sa gilid. Nakita niya si Kiko na nagtuturo sa bagong empleyado. Nakita niya si Nanding na nangangiti habang may kausap na customer. Hindi pala pera ang totoong laman ng latang iyon. Tiyaga pala, at tiwala, at lakas ng loob na magsimula ulit. Bago magsimula ang blessing, may dumating na tricycle sa tapat ng shop. Bumaba mula roon si Doña Severina. Payat na siya, simple ang suot, walang alahas, walang mamahaling bag, walang panyo na ginagamit para magpanggap. Dahan-dahan siyang lumakad papasok. Tumahimik ang ilan sa mga tao, lalo na ang mga nakakaalam ng nangyari. Nalamdaman ni Tina ang paghawak ni Dario sa kamay niya na bahagyang humigpit, pero hindi siya umatras. Lumapit si Doña Severina sa kanila. Ilang segundo siyang nakatingin kay Dario, pagkatapos kay Tina. "Hindi ako magtatagal," sabi niya, mahina ang boses. Walang sumagot. "Kinuha ko ang imbitasyon mula kay Father Anselmo. Hindi ako inimbita, alam ko, pero gusto kong makita." Huminga ng malalim si Dario. "Ma, kung manggugulo kayo," umiling si Doña Severina. "Hindi, pagod na ako." Sa unang pagkakataon, parang totoo ang panghihina niya. Hindi yung panghihinang dinagamit para manakit, kundi panghihinang dala ng taong matagal nang nakaharap sa sarili niyang kahihiyan. Tumingin siya kay Tina. Matagal, mabigat. Pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang hindi inakala ni Tina na maririnig niya ng ganun kasimple. "Hindi ko na maibabalik ang ninakaw ko." Nanatiling tahimik si Tina. "Hindi ko rin alam kung mapapatawad mo ko, pero alam kong ikaw ang nagligtas sa anak ko sa pagkabulag niya sa akin." Naramdaman ni Dario na parang may bumara sa lalamunan niya. Si Tina naman ay hindi agad gumalaw. Sa loob niya, bumalik ang lahat. Ang klinik, ang tawa, ang uto-uto, ang luha ni Amara, ang bankbook na halos walang laman, ang gabi na lumuhod si Dario sa kusina. Hindi yun mabubura ng isang paghihingi ng tawad. Hindi yun matatapos sa isang eksena. Kaya hindi niya pinilit ang sarili niya na umiyak o yumakap.
Hindi ko pa kayang kalimutan lahat at hindi ko alam kung kailan ko kaya, pero hindi na ako bihag ng ginawa niyo. Napayuko si Doña Severina. Isang luha ang tumulo sa pisngi niya. Hindi ito theatrical, hindi ito malakas, hindi rin ito binago agad ang lahat. Pero sa unang pagkakataon, hindi ginamit ni Doña Severina ang luha para kontrolin ang sinuman. Hinayaan niya lang itong humalog. Salamat, mahina ang sabi niya. Hindi ibig sabihin nito ay babalik tayo sa dati. May boundaries pa rin, may resibo pa rin, may malinaw na usapin pa rin, pero hindi ko nadadalhin araw-araw ang bigat ng galit. Tumanggo si Doña Severina. Naiintindihan ko. Lumapit si Amara, hawak ang maliit na drawing. Hindi siya takot, pero may hiya sa mukha. Tumingin siya sa lola niya. Lola, sabi niya, gusto niyo pong makita yung drawing ko. Napatingin si Tina kay Dario. Hindi nila pinigilan ng bata. Si Doña Severina ay yumuko at tiningnan ng papel. Iginuhit ni Amara ang bagong branch ng shop. May bukas na pinto at maraming tao. Sa gilid, may maliit na matandang babae na nakatayo sa malayo. Hindi kasama sa gitna, pero hindi rin nasa dilim. Bakit ako nasa gilid? Tanong ni Doña Severina, mahina. Sumagot si Amara ng inosente pero totoo. Kasi po Lola, hindi pa po kayong pwedeng malapit na malapit, pero pwede po kayong tumingin habang nagiging okay ang lahat. Walang nakapagsalita. Si Doña Severina ay napaiyak ng tahimik. Si Dario ay pumikit at si Tina ay hinawakan ng balikat ni Amara. Sa simpleng salita ng bata, nailarawan ng bagay na hindi kayang ipaliwanag ng matatanda. May puwang pa ang tao sa buhay, pero hindi na ibig sabihin nito ay may karapatan siyang manakit. Nagsimula ang blessing. Nagdasal si Father Anselmo. Habang binabasbasa ng bagong shop, nakapikit si Tina. Hindi niya iniling na bumalik ang nakaraan. Hindi niya iniling na sana hindi nangyari ang lahat, dahil alam niyang hindi na mababago iyon. Ang inihiling niya ay lakas para alagaan ang buhay na muli nilang itinayo. Pagkatapos ng dasal, nagsalita si Dario sa harap ng mga bisita. Hindi siya sanay magsalita sa maraming tao, pero sa araw na iyon, pinili niyang gawin. Maraming salamat sa inyong lahat. Simula niya. Ang shop na ito ay hindi lang bunga ng negosyo. Bunga ito ng pangalawang pagkakataon. May panahon na halos mawala sa amin ang lahat. Pera, tiwala, at respeto sa sarili. Pero dahil sa mga taong nandito, natuto kaming bumangon ng hindi nandadaya, hindi tumatakbo, at hindi nakakalimot sa aral. Tumingin siya kay Tina. At higit sa lahat, dahil sa asawa ko. Si Tina ang nagligtas ng pamilya namin noong hindi ko makita ang katotohanan. Siya ang nagturo sa akin na ang tunay na pagmamahal ay may kasamang tapang. Nagpalakpakan ng mga tao, hindi malakas parang palabas, kundi mainit at totoo. Si Tina ay hindi makapagsalita, kaya pinisil na lang niya ang kamay ni Dario. Nang hapon na, unti-unting umalis ang mga bisita. Nagpaiwan sina Tina, Dario at Amara sa bagong shop. Ang araw ay papalubog. Tumatama ang kulay kahel na liwanag sa bagong signage ng TD Reliable Motors. Ang Amara ay nakaupo sa gilid, abala sa pagguhit. "Ano na naman ang drawing mo, anak?" tanong ni Tina. Ipinakita ni Amara ang papel. Isang bahay ang naroon. Hindi mansyon, hindi rin maliit na kwarto. Isang matatag na bahay na may bukas na bintana, may puno sa tabi, may lumang van sa garahe, at may 3 taong nakatayo sa pintuan. Sa malayo, may maliit na shop na maliwanag ang ilaw. "Ito na po tayo," sabi ni Amara. Napangiti si Dario. Lumapit siya at yinakap ang mag-ina niya. Si Tina ay tumingin sa drawing, pagkatapos ay sa tunay na shop sa harap nila. Sa sandaling iyon, naalala niya ang lahat ng pinagdaanan. Ang lumang bahay na tumutulo ang bubong, ang grocery ni Mang Temyong, ang talyer ni Mang Brando, ang unang order ng pansit na pinaghati-hati nila ni Dario,
ang lata ng gatas na pinag-ipunan ng barya, ang 10 milyong nawala, ang klinik, ang kasinungalingan, ang folder ng ebidensya, at ang gabing sinabi niyang hindi na siya mahina. Hindi na bumalik ang lahat sa dati. Mas mabuti iyon, dahil ang dati ay puno ng tahimik na takot, maling utang na loob, at pagmamahal na madaling abusuhin. Ang ngayon ay may hangganan, may respeto, may katotohanan, at may pamilya na natutong hindi takasan ng sakit, kundi harapin ito ng magkasama. "Mama," sabi ni Amara, "masaya na ba tayo?" Tumingin si Tina kay Dario. Nakita niya sa asawa ang lalaking minsang nabali ng guilt, ngunit ngayon ay natutong tumayo sa tama. Tiningnan niya si Amara, ang batang minsang nagbura ng malaking bahay sa drawing para lang hindi na sila umiyak. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid, sa shop, sa ilaw, sa bagong simula. Hindi araw-araw madali, pero oo anak, masaya tayo, at higit sa lahat, malaya na tayo. Sa labas, nagsimulang umihip ng malamig na hangin. Isinara ni Dario ang gate ng shop, ngunit iniwan niyang bukas ang maliit na ilaw sa loob. Hinawakan ni Tina ang kamay niya, habang si Amara ay nasa gitna nilang dalawa. Sabay-sabay silang lumakad pauwi. Hindi na iniisip ni Tina ang perang nawala. Hindi dahil maliit ang halaga nito, kundi dahil mas malaki ang nabawi nila. Ang dignidad, ang tiwala, ang pamilya, at ang buhay na hindi na kayang nakawin ng kahit sinong mapagkunwari.